Ako si Lin Chen. Nagtatawid sa paralel na mundo. Ngayon ang unang araw ng aking profesional na hamon. Ang hamon sa linggong ito ay tungkol sa propesyon ng excavator. Buti na lang at na-activate ko ang sistema kaninang umaga. Nakuha ko ang master level na kasanayan sa excavator. Sa labas ng Tianjin, sa construction site ng Dakang Group. Tahimik akong nakaupo sa isang sulok ng site. Nakatingin sa langit ng nakapikit. Hindi bagay sa mga abala sa paligid. Nakatayo sa tabi ang kameraman na si Wang Jianbin na may dalang kamera. Ganito na lang ba tayo maghihintay ng ganito? Higit isang oras nang naghihintay si Wang Jianbin. Baka gusto mong magdala ako ng isang backhoe. Sabi ko na biro. Marunong ka bang magpatakbo ng backhoe? Hindi ako matitinan. Nakadrive ka na dati. Wala, ngayon lang natutunan. Walang masabi si Wang Jianbin. Ang mga manonood sa livestream ay nagdududa rin. Noong panahong iyon, isang maganda at may kakayahang foreman na si Liu Jinyang ang lumapit. Pasensya na at naantala kayo. Ako si Liu Jinyang. Ako ang bahala sa inyo sa susunod na linggo. Dinala niya ang 2 tao sa harap ng isang lumanang excavator. Handa na siyang magpaliwanag tungkol sa safety lock. Ngunit nakita niyang pamilyar na siyang nagbubukas nito. Maingat na binubuksan ang control stick gamit ang kaliwang kamay. Inilalagay ang kanang kamay sa boom. Madaling nakakapaghukay ng isang shovelful ng lupa. Nagtaka si Liu Jinyang. Ang galaw ay kasing daloy ng tubig. Parang isang bihasang guro. Sobrang excited si Wang Jianbin. Direktang nakasalalay sa kita niya ang resulta ni Lin Chen. Maganda ang kinalabasan. Itong bahagi ay ibinibigay ko sa iyo. Binago ni Liu Jinyang ang kanyang saloobin. Inatasan akong mag-isa na pangasiwaan ang hindi pa nagagalaw na lugar na ito. Nagsimula na akong opisyal na magtrabaho. Ngunit mabilis akong nakarinig ng malakas na tunog. May nahukay na bagay. Isang lumang kahon ang lumitaw mula sa hukay. Sa loob nito ay mga kalawangin na lata ng pagkain ng hukbong hapon. Ito ay mga bagay na hindi na ipadala ng mga tao mula sa pulo noong sila'y umatras. At inilibing upang hindi mapunta sa aming mga kamay. May mga manonood sa livestream na nakilala siya. Tumakbo si Wang Jianbin para tawagin si Liu Jinyang. Tumingin si Liu Qiang at sinabi, huwag munang gumalaw. Palitan mo ang lugar at ipagpatuloy ang paghuhukay. Sinunod ko ito. Pagkalipas ng 2 oras, may isa na namang malalim na tunog. Ngayon, isang malaking lata. Dumating si Liu Jinyang kasama ang ilang mga manggagawa. Naghahanda akong buksan ang bakal na bariles para tingnan. Sa oras na yon, may lumitaw sa aking paningin. Paalala ng sistema. Pangalan ng item, mediator. Uri, chemical na armas. Huminto ka, huwag hawakan ang bariles na yon. Tumakbo ako upang pigilin ito. Halos ko nang mabangga ang manggagawa na may pala. Nagliligtas ako sayo. Kung sinaksak mo yan, lahat tayo ay magkakaroon ng problema. Sino ang pinapaniwalaan mo? Hindi ba't isang bakal na timba lang yan? May mga tao sa amin na nakakita ng katulad na timba. Puno ito ng mga kemikal na armas. Maraming namatay. Nagbago ang mukha ni Liu Jinyang. Agad siyang tumawag sa boss. Mabilis na nagutos ang boss na tumawag ng pulis. Nakatayo ako sa malayo. Nanonood habang dumarating ang mga sasakyan ng pulis. Sobrang swerte ko ngayon. 2 bagay mula sa mga sundalong hapon ang nahukay. Ito ay gas na nakakalason. Kumperensya ng hamon sa propesyon. Naupo si Zhao Kaiming, ang direktor, sa control room. Tinitignan ang progreso ng bawat lab na kwarto. Mabilis na lumapit sa kanya ang isang lalaki na tauhan. Direktor, numero 52. May problema sa contestant. Si numero 52 ay si Lin Chen. Nakapaghukay siya ng kaunting bagay sa construction site. Ngayon ay naalerto na ang pulisya. Nagbago ang kulay ng mukha ni Zhao Kaiming. Agad niyang tinawag ang live stream ni Lin Chen. Tinutukso ako ng pulis sa mga tanong. Ang mga kemikal na armas ay kabilang sa mga mapanganib na bagay. Naka-lockdown na ang construction site ng pulisya. Nagtayo ng kordon ng seguridad. Talaga bang hulaan mo lang iyon? Tinanong ng kuryosong pulis na nasa gitnang edad. Mukha ba akong tao na makakakilala ng mga kemikal na armas? Mukha akong inosente. Sang-ayon din ang pulis dito. Talaga bang may mga kemikal na armas sa bakal na timba na yon? Maingat na tanong ni Liu Jinyang. Kailangan itong dalhin pabalik para sa kumpirmasyon. Ngunit ang disenyo ay talagang kapareho ng mga lata ng lason na iniwan ng mga tao sa isla. Agad na naisip ng lahat at nagbigay ng mga pasasalamat na tingin sa akin. Kailan ibibigay ang gantimpala? Tanong ko, dapat ay abutin ng 3 o 4 na araw. Matapos dalhin ng pulisya ang lata. Napilitan ng proyekto na huminto. Nakipag-ugnayan ang grupo ng programa sa isa pang construction site sa bundok. Para makapunta ako roon. Nalaman ko mula kay Wang Jianbin noong gabi ring yon na ako ay sumikat na online. Chenje, sikat ka na. Lahat ng mga paunahing platform ay pinag-usapan ang tungkol dito. Sabi ko, magaling ako. Sabi ko nang may ngiti. Kinabukasan, natapos ko ang pag-sign in sa sistema. Nakuha ko ang sining ng panghuhula. Ang resulta ng hula ay kaunti ang swerte. Pagdating sa bagong site, nagsimula akong magmaneho ng excavator. Sa tanghalian, si Wang Jianbin ay naghuhukay ng isang makinang na relo sa bunto ng lupa. Maayos pa naman ang relo na to. Bakit nahulog dito? Nangungulit si Wang Jianbin. Ipunin muna kapag may oras, dadalhin sa pulis. Sabi ko, magtutuloy pa rin sa trabaho mamaya hapon. May malakas na amoy ng nabubulok na basura na lumalabas mula sa ilalim. Biglang sumigaw si Wang Jianbin. May bangkay sa ilalim ng bangkay. Sa ikalawang araw ng hamong profesional. Nakatuklas ako ng bangkay sa construction site. Lumapit ako para tingnan. Totoo, may ilang daliri na lumitaw sa ilalim ng lupa. Agad kong tinawagan ng pulis. Kailangan kong mag-report. Nakatuklas ako ng isang bangkay. Halika na kayo dito. Dumating si Lao Yang nang nagmamadali. Nakatayo siya sa lugar matapos marinig ito. Hindi na maghuhukay ng mga kemikal na armas. Palitan ito ng paghuhukay ng mga bangkay. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko rin ito sinasadya. Sabi ko na walang magawa.
Naka-recover si Wang Jianbin. Tinanong natin yung gintong relo na nakuha natin kanina. Maaaring sa taong nasa hukay yon. Ipapasa na lang natin sa pulis mamaya. Siguradong kakumpirma nila yon. Sabi ko na nga, curious si Laoyang na makita ang gintong relo. Pinapaalalahanan kita, kasalukuyang ebidensya ang relo. Kung may fingerprint ka dyan, mahihirapan kang magpaliwanag. Sige na, hindi ko na lang papanoorin. Agad na kumaway si Laoyang at sabi. Isang oras makalipas. Dumating ang pulis nang nagmamadali. Nang makita si Captain Liu Bangguo, napaatras siya. Bakit nandito ka? Kahapon, siya ang nag-asikaso ng natuklasan ko ang kemikal na armas. Hindi ko inakalang papalitan na naman ang lugar ngayon. Natutok na naman ng siraulong to ang hukay. Natuwa rin ang mga nanonood sa live. Sila nang nagkokomento na nakakabilib ang aking record. Tinanong ni Liu Bangguo. Ipinaliwanag ko ng simple ang nangyari. At pinakuha sa kameraman na si Wang Jianbin ang gintong relo na nahukay. Tinanggap ni Liu Bangguo ang gintong relo. At agad na itinuro ang tingin sa hukay na nakabaon. Sobrang mabaho sa hukay. Malubha ang pagkabulok ng katawan. Si Wang Jianbin at si Laoyang ay nahihirapan sa pagduduwal. Lumayo sila. Ngunit ako, tila walang nangyari. Nakatayo ako sa tabi ng hukay at nagmamasid. Sa mga sandaling iyon, isang sistema ng abiso ang lumitaw sa aking harapan. Namatay si Sheng Wanli. Isang wanted na may E-class na status, may maraming kaso ng pagpatay. Oras ng kamatayan, 21 araw na ang nakalipas. Sanhi ng kamatayan, tinamaan sa likod ng ulo ng mabigat na bagay. Isa siyang wanted. May pumasok sa isip ko. Kung wanted siya, siguradong may premyo sa ulo niya. Nakita ko ang bangkay na nakahiga. Tanong ni Liu Bang sa isang diwa. May nakita ka ba? Hindi siya umaasa na may matutuklasan ang karaniwang tao. Ngunit hindi ko napigilan ang sarili kong magsalita. Hindi kinuha ang gintong relo. Nagtatanggal ng pagnanakaw. Nakatago sa liblib na lugar. Maliwanag na ayaw mapansin ng iba. May katwiran. Medyo nagulat si Liu Bangguo. Ipagpapatuloy ko ang paggabay. Batay sa antas ng katiwalian. Ang oras ng pagkamatay ay mga 21 araw. Noong panahong iyon, hindi pa nagsisimula ang proyekto. Kaya walang kinalaman sa proyekto. Nakapagpahinga si Laoyang sa narinig niya. Nagtaka si Liu Bangguo. Alam mo rin ang tungkol sa forensic. Kaunti lang. At saka sa tingin ko, medyo pamilyar ang taong ito. Parang isa siyang wanted criminal. Ang pangalan niya ay Sheng Wanli. Si Sheng Wanli ay isang level wanted criminal na may mabigat na kaso. Agad na tumalon si Liu Bangguo sa hukay upang suriin ng mabuti. Kahit na nabubulok na ang bangkay. Ngunit ayon sa mga katangian sa warrant, talagang tumutugma ito ng mataas. Sobrang kahawi. Tiyak na si Sheng Wanli ito. Bumalik at gagawa ng isang ulat para makapagdesisyon. Ang mga pulis sa paligid ay labis na nasasabi. Agad na lockdown ang lugar. Habang abala ang lahat, lumapit ako kay Liu Bangguo at tinanong ang pinakamahalagang tanong. Nahanap na ba ang wanted na tao? Maaari bang makuha ang gantimpala? Nagulat si Liu Bangguo. Itong batang ito, nang dahil lang sa pera. Ngayon lang na-realize ni Wang Jianbin. Maraming mga gantimpala para sa mga wanted. Lin Chen kung makuha mo ang INSE. Lin Chen sa kompetisyon, magpapakita siya ng dominasyon. May gantimpala nga. Pero ang nahanap niyo ay katawan lang. Ayon sa regulasyon, maaari lamang kunin ang isang bahagi. Ipinaliwanag ni Liu Bangguo. Maliban kung mahuli ang salarin. Bahagya akong nagkunot ng noo. Nangyari ang insidente sa liblib na lugar. Walang surveillance at walang saksi. Kung gusto mong lutasin ang kaso, abuti ng 3 hanggang 5 buwan. O higit pa, hanggang 6 na buwan. Tapos na ang programa noon. Naghahanda ng gamitin ang sarili kong kakayahan sa sugal. Pagdating ng forensic sa lugar, nagulat sila. Lalaki, 35-40 taong gulang, basag ang likod ng ulo. Dulot ng blunt force trauma. Namatay 20-25 araw na ang nakalipas. Walang nawala sa mga ari-arian. Inaalis ang posibilidad na may nakaw. Sinabi mo na lahat ni Chen Jie. Si Wang Jianbin ay puno ng paghanga. Nagulat din siya sa kakayahan ng aking manggagawa sa pananamit. Naging mainat siya sa pera. May interes ka bang maging forensic? Hindi, salamat. Tiyak na tinanggihan ko. Nakasandal siya sa sistema. Talagang mahuhuli ang mga tunay na forensic. Iuwi ang bangkay sa istasyon ng pulis. Kailangan din naming 3 na bumalik para sa salin ng salaysay. Tiningnan ko ang oras, may pagkain ba? Nagulat si Liu Bangguo, may pagkain. Kahit gaano karami ang gusto mo. Sa daan papuntang istasyon ng pulis. Nanghiram ako ng cellphone ni Wang Jianbin at lihim na nagtanong. Ipinapakita ng simbolo ng hexagram ang lokasyon ng salarin. Na siya ring pupuntahan nilang istasyon ng pulis. Madilim sa ilalim ng ilaw ng direksyon. Pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas. Naisip ko ng tahimik. Nabalak kong tapusin ang salin at maglibot sa paligid. Samantala, nasa pulong ang mga mataas na opisyal ng programa. Sa pagtuklas ko ng mga wanted na maaaring kumita ng malaking pabuya. Nagdulot ito ng matinding diskusyon. Hindi ito patas sa ibang kalahok. Kasama rin sa lakas ang swerte. Ang pilit na pakikialam ay magdudulot lang ng mas maraming tanong. Sa huli, pinayagan ni Direktor Zhao Kaiming na hayaan na lang ito. Gusto ko ring makita kung anong sorpresa pa ang maibibigay niya sa amin. Kwarto ng investigasyon sa pulisya. Walang masyadong makabuluhan sa proseso ng pagkuha ng tala. Malubhang nasira ang lugar ng insidente. Hindi nakapagbigay ng karagdagang impormasyon ang 3 tao. Matapos ang lahat, tinupad ni Liu Bangguo ang kanyang pangako. Dinala ang 3 tao sa isang kalapit na restaurant para kumain. Sa daan, bigla akong nagtanong kay Liu. Nahuli na ba ang mga kasama ni Sheng Wanli? Nahuli na ba silang lahat, walang nakaligtas? Ano ang tungkol sa taong namamahala sa pagbebenta ng mga ninakaw?
Iminungkahi ko na ang mga bagay na nakuha ay kailangang maibenta. Ang taong ito ay hindi maituturing na direktang kasabwat. Ngunit siya ang pinakamadaling makapagpababa ng depensa ni Sheng Wanli. Lumitaw ang mga mata ni Liu Bangguo. Talagang ito ay isang blind spot. Pumasok ang ilan sa malapit na istasyon ng pulis. Isang maliit na kainan na abala sa negosyo. Direk Liu na ang dumating. Isang malaking lalaking may balbas ang masigasig na lumapit. Tumingin ako sa boss. Biglang lumitaw ang sistema na nagpiprint ng pangalan, Zhao Defa. Katauhan, may-ari ng restaurant. Nagsasagawa ng iligal na gawain sa pribado. Mismo niyang pumatay ng isang tao. Tinitigan ko si Zhao Defa sa harap ko. Kombinasyon ng mga resulta ng hula. Tiyak na siya ang pumatay kay Sheng Wanli. May kwarto pa ba si Lao Zhao? Hindi ako nagpakita ng emosyon. Si Zhao Defa ay karaniwang nagbigay ng daan. Bigla akong nagtanong, kung mahuli ko ang pumatay kay Sheng Fangli, maaari bang makuha ang buong gantimpala? Galang ang sandaling huminto si Zhao Defa sa kanyang galaw. Pagkatapos ay bumalik sa normal. Nakangisi ako sa loob. Mas lalong nagiging halata. Tiyak na may problema. Pumasok sa kwarto. Pagkatapos umalis ni Zhao Defa, agad kong binaba ang boses at sinabi kay Liu Bangguo, may problema ang boss na ito. Malamang may kinalaman ito sa pagkamatay ni Sheng Wanli. Nagulat sina Wang Jianbin at Lao Yang. May pagdududa rin si Liu Bangguo. Katatapos lang banggitin si Sheng Fangli. Napaka hindi natural ng kanyang reaksyon. Ipinaliwanag ko. Nakita kong may pag-aalinlangan pa si Liu Bangguo. Iminungkahi ko na magbigay tayo sa kanya ng isang palabas. Maglabas ng maling balita. Para akalain niyang malapit ng mahuli. Kapag siya ay tumakas, mahuhuli siya kasama ang ebidensya. Nag-isip si Liu Bangguo ng saglit. Sumang-ayon sa plano. Pagkatapos kumain, bumaba. Huminto ang 4 na tao sa harap ng counter. Tinanong ni Zhao Defa ang tungkol sa proyekto sa konstruksyon. Narinig ni Liu Dui na may nahukay na bangkay sa site. Nagkunwari akong may mabait at masayang anyo. Isa pa siyang wanted na tao. May gantimpalang daan-daang libo. May natagpo ang gintong relo sa lugar. May 2 set ng fingerprint dito. Nahuli ang isang saglit na takot sa mga mata ni Zhao Defa. Liu Bang ay nakasimangot sa lahat ng bagay sa bansa. Pinapagalitan ako, huwag mong basta-basta sabihin ang tungkol sa kaso ko. Agad akong ngumiti ng pilit. Si Zhao Defa ay nahiya rin at pinigilan ang usapan. Pagkatapos nilang umalis sa restaurant, mabilis silang sumakay sa isang van at nagmasid ng lihim. Di nagtagal. Si Zhao Defa na hindi mapakali ay agad na umalis sa counter. Lumabas si Wang Jianbin na nagtataka. Tahimik na sumunod ang lahat kay Zhao Defa. Dumating sila sa isang liblib na villa sa labas ng bayan. Maingat na nagmamasid si Zhao Defa. Sa paligid bago pumasok sa villa. Naiintindihan ni Liu Bangguo na walang kakayahan ng isang may-ari ng restaurant na magkaroon ng ari-arian dito. Tiyak na ito ang kanyang imbakan ng mga nakaw na bagay. Agad na nagbigay ng utos si Liu Bangguo na arestuhin ang mga tao. Mabilis na tumakbo ang mga pulis patungo sa villa. Ngunit nang pumasok ang lahat sa bulwagan, hindi nila natagpuan si Zhao Defa. Nawala si Zhao Defa. Nang marinig ang ulat mula sa radyo, napuno ng pag-aalala si Liu Bangguo. Naharangan ang villa sa harap at likod. Hindi maaaring biglang mawala ang isang tao. Tiyak na may lihim na silid. Tumingin si Liu Bangguo sa akin. Nagtago si Zhao Defa sa lihim na silid. May paraan ka bang mahanap siya? Hinaplos ko ang aking baba. Dahan-dahan kong sinabi, marami ba kayong tear gas? Pagkatapos ng salitang ito, lahat ng naroroon ay nagulat. Sobrang malupit ng hakbang na ito. Isara ang mga bintana at pinto. Magpalabas ng tear gas. Maliban na lang kung may hiwalay na sistema ng oxygen. Kung hindi, tiyak na hindi nila kakayanin. Nagsisigaw din ang mga manunood na naubos mo na ang mga bamboo shoots sa bundok. Talagang hindi ka tao. Naging maliwanag ang mga mata ni Liu Bangguo. Agad siyang nag-utos na ipatupad. Lahat ng pulis ay umatras. Isara ang mga pinto at bintana. Mabilis na pumasok ang makapal na usok sa villa. Hindi nagtagal. Si Zhao Defa ay dinala matapos malanghap ang usok. Ang lihim na silid sa ilalim ay nahayag din. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Punong-puno ng paghanga si Liu Bangguo. Tumingin ako kay Zhao Defa na nawawalan ng ulirat. Tinanong ko kung may karagdagang premyo. Nagtigilan si Liu Bangguo, walang gantimpala. Ngunit maaari kitang bigyan ng isang banner. Sabi ko, ayaw ko na. Walang lugar para dito. Pagkatapos ay dinala ako pabalik para sa pagsasagawa ng salin. At inatasan akong mag-overnight sa bahay pahingahan. Samantala, ang balita tungkol sa paglutas ng kaso ay kumakalat sa internet. Dahil sa sunod-sunod na hindi kapani-paniwalang mga aksyon ko sa loob ng 2 araw. Tinawag ako ng mga netizen na Zixianje, ang tagapagwakas ng mga proyekto. Zixianje. Sa loob ng bahay pahingahan, si Wang Jianbin ay nanonood ng mga nakakatawang video sa internet. Tawang-tawa ako. Wala akong masabi sa mga pangalang ibinigay sa akin. Kapatid, paano mo nagagawa na laging may nangyayaring gulo? Tanong ni Wang Jianbin sa pagkamangha. Walang ganun. Ganyan talaga ang kapalaran. Nagmukha akong seryoso at pinilit silang matulog. Kinabukasan ng umaga, nag-sign in. Matagumpay na nakuha ang antas ng guro sa Bajikwan. Nagising ako at natapos ang pag-sign in. Biglang bumuhos sa isip ko ang maraming karanasan sa martial arts. Agad kong naunawaan ang antas ng guro sa Bajikwan. Pagkatapos maligo ang dalawa, kakalabas lang nila sa guest house. Naharang sila ng isang magandang reporter. Hello, ako si Shen Yanxi, reporter ng Yanqing Hibao. Gusto ko sanang makapanayam ka. Hindi ko tatanggapin. Tiyak kong tatanggi. Pwede akong magbayad para sa interview. Ako ay may prinsipyo. Anong tingin mo sa akin? Kung pera lang ang habol, isusuko ko ang prinsipyo ko. Sabi nito, hinilan niya si Wang Jianbin at malakas na umalis. Sa nakaraang araw, ang kita sa trabaho at bonus ay higit sa 2,000. Wala siyang kakulangan sa perang ito sa ngayon. Ang mahalaga ay hindi itinuturing na sistematikong marka ang interview. Tumingin siya sa aking umalis na likuran. Medyo nagulat si Shen Yanxi.
Hindi ito tumutugma sa imaheng nahulog sa pera ayon sa mga chismis. Nagpasya siyang makapanayam muna kay Liu Bangguo upang malaman ang tungkol sa akin mula sa ibang pananaw. Sa daan, hindi maintindihan ni Wang Jianbin ang aking pagtanggi sa magandang babae. Dalawang tao ang nagbibiruan habang nagmamadali papunta sa site ng trabaho. Pagdating sa site ng trabaho, ang foreman na si Laoyang ay mukhang nag-aalala. Huwag na sanang may mangyaring masama ngayon. Siniguro ko na walang problema. Huwag kang mag-alala, nagpaalam na ako sa kapalaran. Magandang araw ito. Si Laoyang ay huminga ng malalim. Sige, basta huwag mo lang pasabugin ang lugar ng trabaho. Maraming nagreklamo sa live stream. Pagod na ang foreman. Mamatay na, sirain na. Sobrang ganda, wasakin na. Matapos umalis si Laoyang, nagpanukala si Wang Jianbin na magdasal sa Diyos ng lupa. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga ganito sa araw-araw. Pero dahil sa mga kakaibang nangyari nitong mga nakaraang araw, naintriga na rin ako. Pero wala akong pang-alaala. Nagbigay si Wang Jianbin ng 3 sigarilyo. Subukan mo ito. Napailing na lang ako. Pero bumaling pa rin ako sa silangan at nagpasalamat. Pagpalain ka ng lupa, Diyos. Basta walang mangyari ngayon. Bukas, tiyak na mag-aalay ako sa inyo. Ang eksenang ito ay sobrang maaga na. Nagbigay daan sa mga manonood na magreklamo ng todo. Sobrang wild, talagang wild. Mamaya, tiyak na may mangyayari, may ilan pang nagbabadya na tataya ako ng 50 sentimos. Tapos na ang seremonya, simulan na. Hindi pa lumipas ang 20 minuto. Nangyari ang sinabi ni Laoyang. Isang malakas na pagsabog. Isang bola ng apoy na sinamahan ng itim na usok ang sumabog pataas. Ang malaking alon ng pagsabog ay naharang ng excavator. Wala akong sugat. Ngunit ang mga tainga ko ay humuhuni. Pero ang excavator ay medyo napinsala. Nabasag ang salamin. Nasira rin ang bucket. Natatakot si Wang Jianbin na bumaba ang kanyang timbang. Hindi na alintana ang kamera. Dali-daling tumakbo habang nagkakagulong. Para tiyakin na ligtas ako. Nang makita na walang masyadong nasaktan, saka ako nakahinga ng maluwag. Tumalon ako sa hukay na may usok pa. Hinahanap ang isang piraso ng metal na sirang bahagi. Nakapikit ang noo. Parang may mina doon. Talagang mala si Laoyang. Totoo ngang nahulaan niya. Kasabay nito, nagkagulo ang production team. Nahukay ng Direktor H52 ang mina. At naputol ang kable ng depensa. Nagtaka si Zhao Kaiming. Habang tinitingnan ang sarili na napalibutan ng militar sa screen, agad niyang tinipon ang lahat ng namumuno para sa pulong. Mabigat ang atmosfera sa silid pulong. Nang malaman na ang kabayaran para sa kable ng depensa ay kinakalkula bawat segundo. Umaabot ng 270,000 bawat oras. Ang mga taong unang nagmungkahi na kumalas ay nanahimik. Ito ay isang malaking halaga. Ngunit ito rin ay malaking daloy. Sa wakas ay nagpasya si Zhao Kaiming. Ito ay isang hindi inaasahang insidente. Ang grupo ng programa ang sasagot sa lahat ng kompensasyon. At buong pusong magbibigay ng legal na tulong. Isipin na lang na nagbayad para sa publicity. Ang halaga na kanyang dinala ay higit pa sa mga ito. Lugar ng insidente. Kinumpirma ng mga teknikal na tauhan ng militar na nasira ang 3 kable ng liwanag. Pinayagan akong pumunta sa unahan para tingnan. Nilapitan niya ang lupa malapit sa kable ng liwanag. Mabilis niyang napansin ang kakaiba. Sa pamamagitan ng kanyang kasanayan sa paggamit ng excavator na parang isang master. Para bang nakikita niya ang ilalim ng lupa na parang isang bukas na aklat. May problema dito, sir. Bigla akong sumigaw. Ang lupa dito ay kamakailan lang na ginagalaw ng tao. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Laoyang. Tumanggi siya at nagsabing ito ay hindi pa na-develop na lugar. Paano posible na may nakagalaw dito? Ngunit sa pahiwatig ng midshipman, si Laoyang ay umupo at maingat na sinuri ito. Mabilis na nag-freeze ang kanyang ekspresyon. Kumuha siya ng isang dakot ng lupa at piniga-piga ito. Talagang lupa ito na ibinalik. At may mga palamuti para itago ito. Kung hindi mo titignan ng mabuti, hindi mo ito matutuklasan. Biglang naging seryoso ang mukha ng medyador. Kung may taong sinadyang itago ang mga bakas ng paghuhukay, ganap na nagbago ang kalikasan nito. Tumingin ako sa mga piraso ng lupa sa ilalim. Nakangiti ako sa loob ko. Mukhang hindi na kailangan pang dalhin ang kawali na ito. Mas detalyadong nirepaso ng mga teknikal na tauhan ang fiber optic cable. Talagang may bagong problema na natuklasan. May mga maliliit na bakas ng puwersa sa punit na bahagi. Bagaman hindi ito kapansin-pansin, tiyak na ito ay totoo. Ang fiber optic cable ay naabala. Ngunit walang bakas ng pagnanakaw ng impormasyon. Nagulat ang technician sa midshipman. Parang may tao na hindi sinasadyang nakataga. At pagkatapos ay tinakpan ito. Kaya't nakakagulat ito. Kung hindi dahil sa pagnanakaw ng lihim. Bakit pa ito tatakpan? Naghunos ang lahat sa pag-iisip. Baka ito ay mga magnanakaw ng libingan. Bigla akong bumalik. Nagkatitigan ng technician at ang lieutenant colonel. Bigla silang nakaramdam ng kaliwanagan. Kailangan pang magtago sa gitna ng kawalan para maghukay. Malaki ang posibilidad ng mga magnanakaw ng libingan ito. Dagdag ng technician. Nagsimula nang bumaba ang kakayahan ng komunikasyon 3 araw na ang nakalipas. Mukhang nasira na ang fiber optic cable. Ang pagsabog ng landmine ay pawang nagpapabilis lang sa proseso ng pagkabasag. Ibig sabihin, hindi ako ang nagsira nito. Hindi naman talaga ako nag-imbestiga. Pero may bahagi ka rin sa responsibilidad. Hindi ako masaya. Sa totoo lang, kasalanan ng mga magnanakaw ng libingan. Bakit sila ang magdadala ng sisi? Agad niyang sinabi kay Major na kung magagawa niyang mahuli ang magnanakaw ng libingan. May tuturing ba niyang nakagawa siya ng kabutihan at nakaligtas sa kasalanan? Tumingin si Major sa driver ng excavator. At malumanay na sabi, kung mahuli mo ang tunay na salarin, hindi ka na namin sisihin. Tiyak na ito na ang salita ko. Ako rin ay natuwa, si Laoyang ay agad ding nagpahayag. Hindi pa kayang ayusin ang excavator sa isang iglap. Mag-imbestiga ka muna. Babayaran pa rin ang sahod. Pumunta ang Lieutenant Colonel kay Liu Bangguo para makipag-usap tungkol sa kaso. Sumunod din kami ni Laoyang.
Sa harap ng kuryosidad ng lahat, ipinaliwanag ko, may isang grupo ng mga magnanakaw ng libingan na nasira ang kable ng estado. At nahuli ako dito. Nang lumabas ang salitang ito, naguluhan ang lahat. Sisi, lalo na sa live stream, ang mga komento ay naglipa na. Sisi, alak. Ano ang plano mong gawin para mag-imbestiga? Si Liu Bangguo ay labis na nag-aalala tungkol sa kasong ito. Walang anumang baka sa lugar. Ngunit nakita niya ang aking kakayahan sa paglutas ng kaso ng paglibing kahapon. Kaya't nagtanong siya. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, nagbilang ako ng mga daliri. At kalmadong sinabi na maglakbay ng 4 na milya sa hilaga. Nagtaka si Liu Bangguo, tama ba yan? Ako ay may tiyak na kakayahan sa hula. Hindi ako magkakamali sa'yo. Punong-puno ako ng kumpiyansa. Hindi ko pinapansin ang mga tanong ng lahat. Tinawag ko si Wang Jianbin na sumunod. Pagkatapos ay diretsong naglakad ako patungong hilaga. Agad na sumunod si Wang Jianbin. Si Liu Bangguo ay nag-atubiling sandali. Sa isang patay na kabayo, ituring na buhay. Inayos din ang mga bagay sa lugar. Sumunod agad. Kasama si Shen Yanxi at ang kameraman ay sumunod din. Anong ginagawa niyo dito? Huminto ako. Nilingon ko at sabi, ito ay paghuli sa mga magnanakaw ng libingan. Hindi ito laro-laro lang. Kami ay mga mamamahayag. May karapatan kaming sundan at alamin ang katotohanan ng balita. Nagmamasid ang kameraman na hindi nasisiyahan. Mas nang aasar si Shen Yanxi at nagtanong kung may lakas ng loob bang tumaya. Tingnan natin kung sino ang unang makakahanap ng magnanakaw ng libingan. Kung matalo ka, kailangan mong tanggapin ang aking eksklusibong panayam. Nakangiti ako ng malamig. Lumiko ako at nagpatuloy sa paglalakad. Nakita ang dalawang nag-aaway. Naisa nang makipag-ayos ni Liu Bangguo. Hindi ko akalain na si Shen Yanxi ay magsasalita ng nakababahala kung matatalo ako. Ipapahayag ko ang gusto mong itanong. Basta't hindi ito labag sa batas o sa moralidad. Pagkatapos nitong salita, si Wang Jianbin at Liu Bangguo ay nagulat. Sa live broadcast, maraming tao ang nagsisigawan. Nabigla sa tapang ni Shen Yanxi. Sige, agad akong pumayag. Nakapagkasunduan na ang pustahan, nahati ang grupo sa dalawang direksyon. Si Shen Yanxi at ang photographer ay pumunta sa hilaga para subukan ang swerte. Kami naman tatlo ay pupunta sa lugar na naisip. Sa daan, hindi nakatiis si Liu Bangguo na magtanong kung mananalo ka. Ano ang balak mong hilingin? Sa harap ng pangako ng napakagandang si Shen Yanxi, hindi may iwasan ng karaniwang tao na maakit. Ngunit ako'y tahimik na sumagot na wala. Nagkatitigan ang dalawa. Sa isip nila, hindi nila maintindihan ang sitwasyon. Ang mga manonood sa live stream ay nagreklamo tungkol sa kanyang matigas na pagkatao. Pagkalipas ng 20 minuto, nakarating ang tatlo sa isang tila ordinaryong burol. Sigurado ka na dito. Tumingin sa paligid na walang kakaiba. Medyo nag-aalinlangan si Liu Bangguo. Maghanap tayo, malamang nasa paligid lang. Ako'y may tiwala sa sarili. Mag-ikot muna. Biglang sumigaw si Liu Bangguo mula sa isang tagong lugar. Dali, nandito na tayo. Nakita ang butas na pagtakas. Makikita ang isang parisukat na malalim na butas na diretsyo sa ilalim. May bagong lupang binungkal sa bungad. Ang ebidensya ay mas malinaw kaysa sa salita. Agad na nawala ang mga tanong sa live stream. Pinalitan ito ng mga paghanga at 666 sa buong screen. Dahil hindi malinaw ang sitwasyon sa loob ng lungga. Pinigilan ni Liu Bangguo si Wang Jianbin na mag-imbestiga sa lungga. Nais na niyang humingi ng tulong. Biglang may narinig na sigaw ng babae mula sa malayo. Si Shen Yanxi ito. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ng tatlo. Agad na talikuran ang butas ng pagnanakaw. Tumuloy ng buong bilis patungo sa pinagmulan ng tunog. Pagkalipas ng 2-3 minuto, nakita ang eksena. Nahimatay ang photographer sa lupa. Si Shen Yanxi ay nakatapak sa ilalim ng isang pandak na lalaking nasa gitnang edad. Mayroon pang 4 na matitipunong lalaki na may hawak na pala at lubid sa paligid. Sila pala ay mga magnanakaw ng libingan mula sa isang pulo. Nakita ang pagdating ng pulis. Nakita ang mga magnanakaw ng libingan na nagulat. Ang maliit na tao ay agad na kumilos. Itinutok ang kutsilyo sa liig ni Shen Yanxi. Sumigaw na huwag gumalaw. Kung hindi, papatayin ko siya. Agad na huminto si Liu Bangguo at nagalit. Nagkatagpo ang dalawang panig sa hangin. Bagamat puno ng alikabok at labis na gulo si Shen Yanxi. Nang makita ang pagdating ni Lin Chen at ng iba pa, isang pag-asa ang muling sumiklab sa kanyang mga mata. Ilagay mo ang baril. Ihagis mo ito sa lupa. Sa harap ng mga magnanakaw na humahawak kay Shen Yanxi. Walang magawa si Liu Bangguo kundi sumunod para sa kaligtasan ng bihat. Ngunit siya ay nanatiling alerto. Handa nang bawiin ang armas. Matapos magpalitan ng tingin ang ilang mga magnanakaw ng libingan mula sa mga pulo, isang tao ang lumapit at nagkunwaring agaw ng baril. Ngunit bigla itong nagtaas. Nang buhangin mula sa lupa na nagdulot ng pagkabulag kay Liu Bangguo. Agad siyang naglabas ng maikling kutsilyo at sinaksak ito sa kanyang dibdib. Naharangan ang paningin ni Liu Bangguo. Wala siyang masilungan. Nasa binit na ng kamatayan. Sa isang napakahalagang sandali, bigla akong sumugod. Gamit ang malakas na 8 Extreme Fist Iron Mountain Push. Malakas na pagtulak. Matinding tinulak ang umaatake ng 5 hanggang 6 na metro. Habang nakatuon ang pansin sa bantay. Matindi si Shen Yanxi na pinagsisipa ang nanghihimasok. Makatakas sa kontrol at tumakbo papunta sa akin. 3 magnanakaw ng libingan ang mabilis na humabol. Papatayin kayo. Biglang humarap si Shen Yanxi at naghagis ng isang itim na bagay. Akala ng mga humahabol ay granada ito. Natakot at nagdapa sila. Nang makita nilang isang bato lamang ito, nakaalis na si Shen Yanxi sa distansya. Dumating din ako sa tamang oras at humarang sa harapan. Nakita na ang aking kakayahang talunin ang kaaway sa isang galaw. 3 tao ang hindi naglakas loob na kumilos. Si Liu Bangguo ay sinamantala ang pagkakataon upang kunin ang baril. Ganap na niyang kontrolado ang sitwasyon. Ang natitirang 4 na magnanakaw ng libing ay nakita na wala ng pag-asa. Kaya't nagyakap na lang sila at umupo sa lupa.
Lumapit ako upang tingnan ang nawawalang photographer. Pinapakalma si Shen Yangzi na umiiyak. Huwag mag-alala, hindi siya mukhang taong maikli ang buhay. Hindi siya mamamatay, ganitong klaseng pang-aliw ng mga lalaki. Napapangiti at napapahagulgol si Wang Jianbin sa tabi. Agad na nagsagawa si Liu Bangguo ng mabilis na interogasyon sa mga magnanakaw ng libingan. Ngunit matitigas ang mga bibig ng mga taong ito. Tinataguyod ang kanilang sinasabi na sila'y nag-eksplora sa kalikasan. Walang sinabing kahit ano tungkol sa tunay na layunin. Hindi nagtagal, dumating ang mga armadong helicopter ng militar upang dalhin ang nasugatang photographer at ang mga magnanakaw na naitapon. Sumama rin si Shen Yangzi sa pag-alis. Habang pinapanood ang umalis na helicopter, ibinangon ni Wang Jianbin ang naunang pustahan sa paghahanap. Sabi ko, hindi ako nagmamalasakit sa panalo o talo. Nakita na ang aking kakayahan. Nais ni Wang Jianbin na humingi ng isang hula para sa swerte sa pera. Ngunit pinigilan siya ng 1,000,000 yuan na bayad sa hula. Ngunit habang pinipigilan ko ang mga magnanakaw ng libingan, lumabas ang video ng aking pagtulong sa pulisya. Naging malinaw ang katotohanan. Agad na nagbago ang opinyon ng publiko. Sa studio, daan-daang screen ang sabay-sabay na nagpapakita ng sitwasyon sa live stream. Tumingin si Zhao Kaiming sa eksenang ito. Nag-utos siya sa mga kawani na ipagpatuloy ang pag-anunsyo ng suporta para sa akin. 73 lise, 14 na, 60. Ayusin ito. Itaas ang mga account na umaatake sa akin. Hayaan silang magdusa ng mga kahihinatnan. Sa lugar ng construction, nailigtas ko si Liu Bangguo. Ang kwento ng pagtulong sa pagdakip sa mga magnanakaw ng libingan ay kumalat na. Ipinakita ng general ang kanyang paghanga at pasasalamat sa akin. Pagkatapos ay nag-utos na mag-withdraw ang grupo. Ipinasa nila ang mga magnanakaw sa pulis. Lumapit sa akin si Liu Bangguo. Gusto kong hilingin mong buksan mo yung butas sa ilalim. Tingnan natin kung ano talaga ang nasa ilalim. Baka may kasamahan pa o mga hiyas na nailipat na. Kung magpapaliban, maaaring magbago ang sitwasyon. Wala akong problema. Pero kailangan ng excavator. Agad akong pumayag. Agad na inorganisa ni Liu Bangguo. Isang excavator ang dinala. Sa oras na ito, isang eksperto sa arkeolohiya ang dumating sa lugar. Plano mo bang gamitin ito para sa paghuhukay? Nakita ng eksperto sa arkeolohiya ang excavator. Pumikit ng mabuti. Masisira nito ang mga relikya. Nanindigan si Liu Bangguo na dapat ay may espesyal na pagtrato sa mga espesyal na sitwasyon. Matigas ang bibig ng mga magnanakaw ng libingan. Natatakot ako na mailipat o masira ang mga bagay. Ako ang mananagot kung may mangyari. Nakita ang matibay na paninindigan ni Liu Bangguo. Tahimik na nag-isip ang mga eksperto sa arkeolohiya. Sa wakas, pumayag akong patakbuhin ang excavator papunta sa lokasyon ng butas na ninakawan. Unang pumasok ang eksperto sa arkeolohiya sa butas. Tinignan niya ito. Paglabas niya, nakakunot ang kanyang noo. Ngayon, mahirap sabihin. Subukan nating maghukay. Pasensya na sa abala. Kasabay ng malalakas na tunog. Nagsimula akong mag-operate ng excavator. Ang orihinal na makitid na butas ay mabilis na naging malaking hukay. Ngunit pagkatapos ng mahigit 10 minuto, wala pa rin anumang natuklasan. Kailangan pa bang magpatuloy? Huminto ako at nagtanong. Si Liu Bangguo ay nakatingin sa dulo ng pader ng lupa na nag-isip. Kung walang resulta ng patuloy, ang aksyon ay maaari lamang tumigil. Habang ang lahat ay nag-isip na walang pag-asa, biglang may malakas na tunog. May pagbagsak sa kailaliman ng yungib. Mabilis na umuusok ang alikabo. May espasyo sa loob na bumagsak. Nawala ang alikabo. Sa likod ng pader ng lupa ay lumitaw ang isang madilim na espasyo. Masaya si Liu Bangguo. Agad akong pinahinto. Nag-utos ng ilang pulis na humawak ng pala at lumapit. Para sa masusing paghuhukay. Nagtrabaho ang ilan sa kanila sa paghuhukay ng ilang sandali. Biglang sumigaw ang isang pulis, ano ito? Siya ay humila ng isang berdeng hemispherical na bagay na puno ng puti. Nanlaki ang aking mga mata. Lumitaw sa isipan ang system prompt. Pangalan ng bagay, Steel Helmet Type 70. Uri, kaligtasan at proteksyon na kagamitan. Ito ay Steel Helmet Type 70. Bumulong ako. Steel Helmet Type 70. Tinanong ni Liu Bangguo ang eksperto sa arkeolohiya. Kinuha ng eksperto ang helmet mula sa kamay ng pulis. Matapos itong maingat na linisin, nagbigay siya ng kumpirmadong sagot. Tiyak na ito ay isang Type 70 na helmet. Ang mga tao ay tumingin sa akin ng may paghanga. Hindi nila inaasahang naintindihan ko pa ito. Ako ay kalmado lang na nagsabing madalas akong nagbabasa ng mga libro. Habang nagsasalita sa lupa, muling nakakita ng isang bangkay na may suot na ensign ng militar ng bansa. May mga sundalong armado mula sa isang bansa na lumitaw sa ilalim ng lupa sa loob ng bansa. Malinaw na ito ay isang lihim na base militar. Pangalan, Yamashita Motoy. Sanhi ng kamatayan, nabaon sa lupa dahil sa pagguho. Tumingin ako sa mensahe ng sistema. At nag-isip ng tahimik. Walang nagligtas sa pagguho. Ipinapakita nito na maaaring walang buhay na tao sa base noon. Marahil ay inatake. Agad na nahukay ang yungib. Inatasan ni Liu Bangguo ang 2 pulis na manatili. Kasama ko. Pumasok si Wang Jianbin at ang eksperto sa arkeolohiya sa kailaliman ng lagusan. Tahimik na tahimik sa loob ng lagusan. Malamig na malamig. Mayroong bagay sa harap. Biglang nagsalita ang eksperto sa arkeolohiya. Nilingon ang ilaw. Ilalim ng ilaw ay may ilang bangkay na nakasuot ng damit mula dekada na ang nakalipas. Nakahandusay sa lupa. May 5 bangkay din ng mga sundalong nakalibing sa bansa. Punong-puno ng butas ng bala ang mga pader. Malinaw na nagkaroon dito ng matinding labanan ng baril. Sina Liu Bangguo at ang iba pang nagsusuri sa mga bangkay. Nagtataka ako kung bakit nandito ang mga taong naka-civilian attire. Sa isang matinding bantay na military base.
Habang tinitingnan ko ang maraming system alert sa aking paningin. Sabi ko, nagkaroon ng engkwentro dito. Ang tatlong ito ay mga miyembro ng Freemasonry. Napawang pinatay sa baril at granada. Nakakabahala dahil magkakaiba ang kanilang mga armas. Mayroong mga giya 36 mula sa Soviet, 5 mula sa Amerika, at 38 mula sa Japan. Malamang ay mga armadong grupo mula sa mamamayan. Tumango si Liu Bangguo at nag-isip. Inatake ng mga organisasyong mamamayan ang base ng mga sundalong Hapon. Tiyak na may nakatagong dahilan dito. Nagpatuloy ang lahat sa kanilang paglalakbay. Sa daan, natagpuan ang hindi bababa sa 60 na mga labi. Ang mga bakas ng labanan ay umabot sa buong base. Habang nanonood ang mga manonood sa live stream, nakikita nila ang malupit na eksena. Si Fix at ang iba pa nagsusubukan maghula. Baka dito raw ang lugar na sinasabi sa mga kwento, ang yaman ng Hapons. Gintong Bodha. Biglang napasigaw si Wang Jianbing. Nakita niya ang isang kalahating metro na gintong Bodha. Nakapatong sa sirang kahoy na kahon. Paligid nito ay nagkalat ang maraming alahas, antigong gamit at mga larawan. Parang isang yaman na bundok. Nabigla ang lahat sa nakikita nilang harapan, hindi makapagsalita. Nabatid ni Liu Bangguo ang kamanghamanghang ambag na ito. Nagsisisi ang mga eksperto sa arkeolohiya dahil sa nasirang inskripsyon. Nakikita ko ang mga yaman sa lupa na nasira. Naiintindihan ko ng malinaw. Mukhang mga taga-isla ang nagtago at nagnakaw dito. Matapos kumalat ang balita, inatake tayo ng mason na may buong lakas. Sobrang labis na ang nangyayari sa labas. Ano kayang kayamanan ang nasa loob ng bodega? Tara, pasukin natin. Gumaling ako kay Wang Jianbin at sinabi. Maingat na iniiwasan ng dalawa ang mga kayamanan sa sahig. Pumunta sila patungo sa bodega. Naghihintay ang mga manonood sa livestream ng may paghinga. Narito na. Malapit na itong gumamit ng malaking kakayahan. Babala sa mataas na enerhiya sa unahan. Hindi ko alam kung may tangke. Ang laki ng base na ito. Siguradong marami ang kagamitan. Sa labas ng pinto ng bodega. Nagulat kami ni Wang Jianbin. Nakaayos na mga gintong brick na bumubuo ng isang kubo. Sa ilalim ng ilaw, kumikislap ang ginto. Napakarami nito. Sa sandaling ito, parang sila ay pumasok sa pambansang imbakan ng ginto. Biglang huminto ang mga komento. Nabigla ang mga manonood. Aba, ang galing. Ilang pera kaya ito? Isang bundok, tiyak na maraming maliliit na layunin. Dito, hindi bababa sa daan-daang maliliit na layunin. Sa gitna, isang bundok ng mga gintong brick. Natagpuan nila ang isang labi ng mason. Nakaupo ito sa tapat ng pintuan. Parang naghihintay ng darating dito. Ang namatay ay si Yang Shui. Edad 42 taong namatay, oras 80 taon, sanhi ng kamatayan, maraming tama ng bala. Dahil sa labis na pagdurugo. Lumuhod ako. Kumuha ng labi. Sa aking kamay isang piraso ng luma at dilaw na tela na may dugo. Ang nakasulat na mga salita ay naglalarawan ng mga pangyayari sa kuweba. Noong panahong ang mga tao mula sa pulo ay nagpasimula ng sunog, pagpatay at pagnanakaw. Nangalap ng maraming kayamanan upang ilipat sa pulo. Nalaman ng mga miyembro ng Freemason at inatake ang base. Pinatay ang lahat ng mga sundalo sa pulo. Ngunit sila rin ay nagdusa ng matinding pinsala. Sa huli, natrap at namatay sa ilalim. Agad na napaiyak ang livestream. Walang ganitong tahimik na mga taon. Ito ay dahil may mga taong nagdadala ng mabigat na pasanin. Paggalang sa sakripisyo ng mga ninuno. Bagamat hindi ko alam ang inyong mga pangalan. Ngunit ang inyong kwento ay mananatili. Pumasok ang iba sa bodega. At sila rin ay namangha sa mga gintong bar. Ibinigay ko ang basahan sa eksperto sa arkeolohiya. Ito ay natagpuan mula sa katawan na naglalaman ng mga pangyayari dito. Sinabi ng eksperto sa arkeolohiya. Mahalaga ang dokumentong ito. Babalik ako at maingat na magsasaliksik. Umaasa akong matutukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Sabi ni Liu Bangguo. Sila ay mga bayani. Tinanong ni Wang Jianbin kung paano ipoproseso ang ginto. Tinawagan ni Liu Bangguo ang direktor, si Lao Liu. Nakakita ako ng isang underground base ng mga tao mula sa isang pulo. Dito, nakakita kami ng napakaraming gold bars. Hindi ko masabi kung gaano karami. Dapat ay nasa daan-daang tonelada. Tahimik na bigla ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ay nag-hang up. Halos bumagsak ang server sa loob ng gusali ng programa. Nag-utos si Director Zhao Kaiming. Ano man ang paraan, kailangan nating panatilihin ang broadcast ng Room 52. Nakablock ang lugar ng pulis. Gaano pa katagal si Wang Jianbin na nagbaboard? Mabibiti na ako sa pagkabor. Tumingin ako sa malayo. Hintayin mo, mukhang. May lighter na parating. Tiyak na nilalakad na ni Mayor kasama si Liu Bangguo papunta sa akin. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Bihira kang makakita ng batang lalaki na may ganitong kakayahan. Diretso akong nagtatanong. Totoo ngang nakatulong ako ng malaki sa pagkakataong ito. May gantimpala ba? Biglang naging tahimik ang paligid. Nag-aatubili si Mayor ng sandali bago magpasya. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi namin pababayaan. Yung mga taong may ambag sa bansa. Dahil sa malaking ambag mo ngayon, gagantimpalaan ka namin ng 500,000. Nahirapan ako. Kailangan pa niyang sumali sa paligsahan. Kaya wala siyang oras sa seremonya ng gantimpala. Naintindihan ng alkalde. Kung ganun, hindi na lang natin pipilitin. Matapos ang mga kalokohan, sumama ako kay Wang Jianbin at Liu Bangguo sa kantina para kumain. Narinig kong nag-uusap ang mga katrabaho tungkol sa hiling ng gobyerno ng bansa na palayain ang mga tao. Nahuli na sila kasama ang ebidensya. Paano nila maibabalik iyon? Nasa ospital pa ang biktima. Naintindihan lang ng tatlo ang buong kwento. Diretsong sinabi ni Wang Jianbin na hindi niya maintindihan. Suri ni Liu Bangguo. Gusto nilang maging mas dominante. Binabago nila ang kalikasan ng bagay. Habang nag-uusap, tumunog ang telepono ni Wang Jianbin. Ako si Shen Yanxi. Nandito ba si Lin Chen? Kinuha ko ang tawag. Si Shen Yanxi ay nag-aatubiling banggitin ang tungkol sa pustahan na panayam. Sabi ko, handa akong makipagpanayam kung may oras ka.
Ngayon ay pwede nang makapanayam. Pagkalipas ng kalahating oras, sa harap ng istasyon ng pulis, nakaupo ako sa tabi ng pader, inaalala ang kakaibang karanasan ko ngayon. Napakaraming gintong kayamanan. Sapat na para magpanggap ng isang buhay. Nakatanggap si Wang Jianbin ng abiso mula sa grupo ng programa. Inatasan ang bagong proyekto sa Luoy. Bakit kailangan pang pumunta ng napakalayo? Nagtaka ako nang marinig kong ayaw na sayo ng Yanjing na proyekto. May pangangailangan sa kamag-anak ng direktor. Aalis tayo pagkatapos ng 2 oras. Nagpadala ako ng mensahe kay Shen Yanzi para ipagpaliban ang panayam. Ngunit nakita siyang dumarating na may galak. Suot ang kulay na damit at may itim na mahabang buhok. Parang isang makatang dalaga. Naantala ang panayam. Nahihiya akong ipaliwanag. Pupunta ako sa Luoyang. Babalik ako at ipapaalam sayo. Tahimik na tumango si Shen Yanzi. Sige, pagbalik mo na lang natin pag-usapan. Sa istasyon ng tren, umupo ang dalawa sa hard seat. Nagreklamo ako na mahigit 5 oras na akong bumili ng hard seat. Walang magawa si Wang Jianbin, kakaunti ang biyahe. Kailangan niyang pumasok ng maaga bukas. Habang nag-uusap kami, tinanong ko ang tungkol sa ranggo ng bonus. Nalaman kong may 2 tao pang mas mataas sa kanya. Mga tagapag-alok ng alak sa nightclub. Nagtinda ng alak ng higit sa 10 milyon. Isa pa ay isang tagapangalaga ng kapaligiran. Nakakita ng nawawalang pusa at nakakuha ng gantimpalang 2 milyon. May mas mataas pang bundok sa labas ng bundok. Ako'y namamangha. Biglang narinig ang masayang boses ng babae, Lin Chen. 2 matamis na dalagang babae ang nakilala siya. Ibinigay ang notebook para humingi ng pirma. Sang-ayon akong masaya. Pirmahan at pinatuloy silang umalis. Ano ang pakiramdam? Tanong ni Wang Jianbin na may ngiti. Ayos lang, medyo cute naman. Pinatungan ni Wang Jianbin ang kanyang noo. Talagang nakakapagod ang ganitong pag-isip. Hindi pa sumisikat ang araw. Bumili ang 2 ng agahan malapit sa istasyon ng high-speed rail. Naghihintay ng sasakyan. Nakasalampas ako sa mga baitang. Isang kamay sa Yutiao, isang kamay sa Soymil. Ginamit ko ang appy para sa pag-check-in. Matagumpay ang pag-check-in. Binabati kita, nakuha mo ang master level na kasanayan sa pag-ayos. Biglang bumuhos sa isip ko ang napakaraming imahe ng pag-ayos. Mula sa sinaunang porselana hanggang sa tanso. Iba't ibang nawalang alaala ay dumadaloy na parang agos. Nakalubog siya rito. Walang kaalam-alam sa paglipas ng oras. Dumating na si Chen Jie. Ginising ako ni Wang Jianbin. Isang lalaki sa edad na 40 na may ngiti ang lumapit. Mahirap magmaneho sa bundok sa gabi. Naantala ng kaunti ang oras. Agad naming naintindihan ni Panginoon Jianbin. Ito ang kliyente. Si Zhao Kaibang, nagtatrabaho lang ako. Ikaw ang boss. Sandali lang, dapat ka rin. Hindi ako alintana ang daan. Agad na pumigla si Zhao Kaibang. Ikaw ang sikat na sikat. Malayo pa ako sayo. Nagulat si Wang Jianbin. Alam mo ang tungkol sa kanya. Ngumiti si Zhao Kaibang. Dito, madalas akong nakakahanap ng mga bagay. Hindi naman ito malaking bagay. Sa oras na ito, masigla ang live stream ni Lin Chen. Ang mga hindi pangkaraniwang manonood ay nag-isip tungkol sa pinagmulan ng nayon na ito. Tara, sama-sama tayong umalis. Hinawakan ni Zhao Kaibang ang kanyang kamay. At dinala ang 2 sa van. Sa daan, ipinakilala ni Zhao Kaibang ang mga alamat ng Luoyang. Ang Diyos na usa na nagbigay ng direksyon, ang lugar ng pagsasanay ni Lao Jun, ang alamat ng Diyosa ng Luoyang. Malapit na tayo. Dumidilim na ang paligid. Ang mga maliliit na bahay ay nakatayo sa liwanag ng umaga. Pagdating sa destinasyon, 5 na taga-baryo ang matagal nang naghihintay. Narinig namin na may sikat na tao na dumating. Gusto naming makita kung ano siya. Narinig namin na nakakuha ka ng daan-daang bilyong ginto kahapon. Totoo ba yon? May nagtanong. Mukhang nakakuha ng maraming ginto. Sagot ko, ano ang balak mong hukayin ngayon? Tanong ng isa pang tao. Nawalan ako ng salita. Ano ang dapat kong hukayin? Kontrolado ko ba ito? Ipinaliwanag ni Zhao Kaibang. Hindi mga profesional na grupo ng mga inhinyero ang mga ito. Mga tao mula sa nayon ang tumulong. Natural na iba ang kanilang pananaw. Ang kalbo at matangkad na si Lin Haonan ay detalyadong ipinaliwanag sa akin. Ang plano para sa bakanteng lupa. Anumang paraan, nasukat na ito. Kaya't maghukay ka na lang. Kinuha ko ang susi. Umakyat sa excavator. Nagsimula na sa trabaho. Mabilis na naghukay ang excavator ng isang malaking butas. Lahat ay maayos. Lumipas na ang kalahating oras. Habang humihingi si Liu Jiangang ng sigarilyo mula kay Wang Xiaoqiang para sa taya, biglang may malakas na pagsabog. Itinigil ko ang excavator. Walang masabi sa isip ko. Nagtaya siya ng kalahating oras. Yung kuya na iyon ay nagbukas ng kanyang bibig sa kapalaran. Nakikita mo ba, nanalo ako? Ngumiti si Zhao Kaibang ng maliwanag. Lumapit ang lahat. May lumitaw na malaking estatwa ng asul na bato sa hukay. May mga bakas ng gawaing tao sa ibabaw. Mukhang ulo ito ng leon na bato. Sinuri ni Liu Jiangan. Kumpirmado ni Lin Haonan. Ang mga tainga at bigote na ito, hindi gaanong kahawig ng mga batong leon. Biglang sumabog ang chatroom. Sa harap ng libingan, lumitaw ang mga batong ukit. Malayo pa ba ang sinaunang libingan? Si Profesor Yang Mingyi ng Departamento ng Kasaysayan ng Universidad ng Imperyo. Nang makita ang live stream, agad na ipabili ang doktoral na estudyante ng tiket papuntang Luoyang. Nakatanggap din ang pulisya ng lungsod ng lain ng tawag ng alarma. Nagpadala sila ng maraming pulis sa lugar. Pero si Zhao Kaibang ay hindi alintana. Inilipat niya ang bagay na ito sa gilid. Huwag na itong pansinin. Napakalaki ng jade na estatwa. Sinubukan ni Wang Xiaoqiang. Namumula na ang mukha. Pero hindi pa rin makagalaw. Sa wakas, tinawag si Liu Jiangang. Bago ito na itulak ng kaunti. Pagkatapos, sunod-sunod kong nahukay ang ilang piraso ng batong ukit. Lahat ay inilipat ng mga taga-baryo at pinagsama-sama. Nang nahukay ang ika-4 na piraso ng batong ukit, sa wakas ay huminto na si Zhao Kaibang. Huwag nang maghukay pa, magpahinga muna kayong lahat.
Ang bigat ng mga estatwa na ito. Matapos ang ilang ulit, sobrang nakakapagod na sila. Bababa ako sa bako. Pupunta ako sa tambak ng mga estatwa. Kasunod si Wang Jianbin na nagkukuha ng video. Ang bigat nitong mga bagay na ito, ang sama ng pakiramdam. Sobrang nakakapagod na talaga ako. Sobrang wala kang laman. Wala akong kahit anong problema. Ano bang nangyayari dito? Parang sinaksak ang batong estatwa. Walang katapusan. Zhao Kaibang, mga mortal, magpahinga. Mag-usap-usap tayo. Noong una, masaya pa ako sa natuklasan. Sino ang mag-aakalang magiging ganito? Mga tambak na walang silbing malaking bato. Talagang malas. May problema ba ang mga batong ito? Nakita nila akong nakatitig sa inukit na Berlin bato. Matagal na hindi nagsasalita. Naging curious si Wang Jianbin. Dapat isa lang ang estatwa nito. Hindi ko nakita si Wang Jianbin. Hinahawakan ng kaliwang kamay ang baba. Pinagsasama-sama ang mga bato sa isip. Ngunit hindi maibalik ang buong anyo. Sa kasalukuyang sitwasyon, marami pang bahagi ang hindi nahuhukay. Sa parehong lugar, tinanong ni Wang Jianbin na hindi talaga magkatugma ang mga piraso. Kung ganito nga, tiyak na sobrang laki ng estatwa. Itinuro ko ang dalawang estatwa. Tingnan mo ang mga tekstura at kulay dito. Halos pareho ba? Matapos makuha ang kasanayan sa pagkukumpuni ng master, nagkaroon siya ng makabuluhang pag-unlad sa kanyang obserbasyon. Kayang agad na suriin ang materyales, paggamit at dahilan ng pinsala. Tumingin si Wang Jianbin. Hindi niya napansin ang anuman. Pero nakita niya na ako'y tiwala. Sa puso ko ay naniniwala na ako. Mga 10 minuto siguro. Lumapit si Zhao Kaibang. Magpalit ka ng posisyon, maghukay. Sa kabila, huwag munang gumalaw. Kanina, masyadong mataas ang dalas ng mga bato sa lugar. Nagpasya silang umiwas muna. Magpapalit ako ng lugar at magpapatuloy sa paghuhukay. Hindi nagtagal, nagkaproblema na naman. Bang, napilitan na namang itigil ang paghuhukay. Magandang balita, hindi ito batong inukit. Sigaw ni Wang Jianbin. Masamang balita, isa na namang malaking bato. Nakatayo ako sa loob ng operator's cabin ng excavator at nakatitig kay Wang Jianbin. Anong klaseng kababalaghan ito? Bakit kahit saan ay ganito pa rin? Nandyan na naman ang ganitong kalokohan. Kailangan talagang hukayin ang pundasyon na ito ni Lao Zhao ngayon. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Hukayin muna natin at tingnan. Habang nahuhukay ang lupa, isang malaking bato na mahigit 1 metro ang lumitaw. Pangalan ng bagay, Hilo Jade Rostone, Uri Jade. Paggamit, maaaring iproseso upang gawing palamuti. May napakataas na halaga sa paningin. Biglang gumanda ang aking pakiramdam. Ito pala raw na hilaw na jade. Ang iba pang mga tao ay nag-aalala sa malaking bato. Sobrang laki nito, hindi nila kayang buhatin lamang silang ilan. Baka magdala ng dinamita. Pabunggin ito. Sabi ni Wang Xiaoming. Agad akong pumigil. Huwag na huwag gagamit ng dinamita. Ito ay isang piraso ng jade na orihinal. Pagkatapos sabihin ito, nagbago ang mukha ng lahat. Mainit ang tingin. Pumunta ako sa paligid ng orihinal na bato ng jade. Pinunasan ang lupa. Ipinakita ang dalisay at walang kapintasan na kalidad ng jade. Nakuha na. Isang naiisip na lamang ang natira sa isipan ni Zhao Kaibang. Kikita na siya. Isang matinis na tunog ng sirena ang humadlang sa kanila. Mukhang papunta talaga ang mga pulis dito sa amin. 6 na sasakyan ang nandito. Mahigit sa 10 pulis ang sumugod. Matindi ang kanilang dating. Kamag-anak na pulis. Ako ay mabuting tao. Siguro nagkakamali kayo. Nangangatwirang si Wang Jianbin. Hindi ikaw ang may karapatan na magsabi kung sino ang mabuti. Sabi ng pulis ng matigas. Maging tapat ka. Ikwento mo ng maayos ang inyong mga problema. Nabulabog si Wang Jianbin. Wala naman siyang ginawang masama. Ano ang dapat niyang ikwento? Kapatid na pulis, ano ang gusto mong ipaliwanag sa amin? Ipaliwanag ang inyong mga krimen. Itinuro ko si Wang Jianbin. Nagre-record kami ng programa. Maaari mong tingnan. Ikaw ang tagapagwakas ng construction site. May pulis na nakilala ako. Hindi ka ba nasa Yanjing? Paano ka napunta sa luwi namin? Inatasan ako ng programa na maghanap ng lupa. Agad akong nagtanong. Ano ba talaga ang nangyari? May nag-ulat na ninanakaw niyo ang mga antigong libingan. Kakaabot lang namin kaninang umaga. Maaari itong patunayan ng mga nagtanong sa live. Sumigaw si Wang Jianbin. Nadaya kami nila. Kaibigan, tiyak na hindi kami nagnakaw ng mga libingan. Kami ay inakusahan ng mali. Naging balisa rin si Zhao Kaibang at iba pa. Ang pagnanakaw ng libingan ay isang mabigat na krimen. Kung seryoso, hindi na kami makakalabas sa buhay na ito. Matapos ang paliwanag, napagtanto ng pulisya na may problema. Natutunan nilang bawiin ang kanilang mga kamay na nakatali. Nasaan ang bato ng pagtatanggol? Tanong ng opisyal ng pulis. Walang ideya si Zhao Kaibang at ang mga kasama niya kung ano ang bato ng pagtatanggol. Nauna si Lin Haonan na naintindihan. Sinasabi mo ba yung malalaking bato? Sumunod ang opisyal ng pulis sa direksyon ng kanyang pagturo. Dumating agad ang mga eksperto mula sa Bureau of Cultural Relics. Nagsimula na ang pagsisiyasat. Kakaiba, parang hindi ito lugar ng malaking libingan. Paano nagkaroon ng ganitong malaking batong pananggalang? Bumulong ang mga arkeologo. Tumingin ako sa material na jade, na may iniisip. Ang paglitaw ng batong pananggalang ay dapat walang kinalaman sa lumang libingan. Sana alam ko na ang batong iyon ay batong pananggalang. Dapat tayong magpatuloy sa paghuhukay. Si Zhao Changlin ay may hitsurang punong-puno ng panghihinayang. Anong kalokohan yan? Ano bang pakialam natin sa mga bagay sa loob ng libingan? Agad na pinutol ni Lin Haonan. Mukhang hindi na matutuloy ang pagtatayo ng bahay. Sana makakuha tayo ng kaunting gantimpala. Sinabi sa akin ni Wang Jianbin. Sinasabi ko na hindi sila makakahanap ng resulta. Walang sinaunang libingan sa ilalim. Ibig mong sabihin, ang bato ay galing sa ibang lugar. Agad na naintindihan ni Lin Haonan. Yung piraso ng jade na nahukay natin kanina ay may makinis na balat. Dapat ito ay material mula sa ilog. Dati, dito ay dapat isang daluyan ng tubig o lawa.
Nakapag-usap na tungkol sa mga bagay sa lumang libingan. Ang atensyon ni Zhao Kaibang ay bumalik sa mga materyales na jade. Ang ganitong kalaking piraso ng jade ay may mataas na halaga. Siyempre, kailangan itong may proseso. Anong balak mo dito, Bang Je? Tanong ni Zhao Changlin. Nakatingin si Zhao Kaibang sa akin. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Nasira na ang mga bagay. Balak kong ibenta ang material na jade. Ang pera ay hati tayo, kalahati-kalahati. Nabigla ako. Napakalaking piraso ng jade ito. Malamang na nagkakahalaga ito ng daan-daang libo o milyon. Nakatulala si Wang Jianbing. Bango, ang galing, na-shock din ang mga manonood sa livestream. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Hindi ako tumanggi. May kakilala ba kayong may alam tungkol dito? Hanap tayo ng tao para tingnan ito. May kaibigan akong nagbebenta ng mga materyales na jade. Sabi ni Wang Xiaoqiang. Agad na inutusan ni Zhao Kaibang si Wang Xiaoqiang na tumawag sa kanya. Pagkatapos makonekta ang tawag, ipinaliwanag ni Wang Xiaoqiang ang layunin. Sabi ng kabilang panig, hindi sila makakapunta. Tumingin sa video para makita. Binuksan ni Wang Xiaoqiang ang video. Inaimbento ang mga hilaw na jade. Nakita ni Lao Zhao ang nakalantad na kalidad ng jade. Agad na lumaki ang kanyang mga mata. Mataas na kalidad na sangkap. Magkano ang balak mong hingin? Sabi niya nang walang pag-isip. Tumingin si Wang Xiaoqiang kay Zhao Kaibang. Tumingin si Zhao Kaibang sa akin. Naglabas ako ng 2 daliri bilang pagsubok. Sa presyong ito, kahit na hindi masama ang kalidad ng bagay na ito, mahirap sabihin kung ano talaga ang sitwasyon sa loob. Masyadong mataas ang presyo na ito. Si Lao Zhao ay nahihirapan, ito na ang presyo. Kung ayaw mo, ayos lang. Hindi ako bibitaw. Tahimik si Lao Zhao. May hitsura ng pag-aalinlangan ng bise. Nang biglang may boses ng isang batang lalaki. Magbibigay ako ng 5 milyon. Kukunin ko na itong batong ito. 5 milyon, si Zhao Kaibang ay nagulat. Hindi maganda ang itsura ni Old Zhao. Ginoo Deng, nakikipag-usap kami niya. Hindi ba't hindi ka aya-aya yan? Walang pakialam si Ginoo Deng. Pwede kang makipag-usap. Siyempre, pwede rin akong makipag-usap. Sinabi ba niya na kailangan ka talagang ibenta? Tinanong ko. Ako ang unang nakipag-usap sa iyo. Kung makakapagbigay ka ng parehong presyo, ikaw ang unahin kong ibenta. Humagulgol si Lao Zhao. Agad siyang umatras sa pakikipagtawaran. Nakaabot ako ng kasunduan kay Ginoong Deng. Ibinenta namin ang raw na jade sa kabilang partido. Magpapadala ako mamaya ng tao doon. Basta't walang problema ang kalakal. Mapupunta ang pera sa iyong card. Tapos na ang tawag. Hindi pa nakaka-recover yung iba. Totoo bang ganun ang kamahal ang batong ito ni Brother Chen? Tanong ni Wang Jianbin. Dapat hindi naman ganun kalaki. Mga 1 milyon o 2 milyon siguro ang halaga. Naanalisa ko na. Yung mayamang anak na lalaki nagbabayad ng ganito kataas. Magkaiba sila ng sitwasyon. Yung boss ay nagbebenta. Yung mayamang anak ay nagsusugal. Isang taya, isang kawalan. Isang tabak na nakabalot sa bordado. Hindi ito biro. Baka tayo na lang ang magbukas ng bato. May kakaibang galaw si Wang Xiaoqiang. Nilingon ko siya ng may kinikimkim na galit. Sino sa inyo ang may kakayahang magdala nito? Kung kaya niyong maglabas ng 5 milyon, sige, gawin na. Pagkatapos sabihin ito, biglang nanlaki ang mga mukha nila. Umiti si Zhao Kaibang. Pang 500,000 ay sapat na. Kasiyahan sa pagiging kontento. Tiningnan niya ang oras, 1:13. Malapit ng tanghali. Kayo na lang dito, bantayan niyo. Ako na ang maghahanda ng pagkain. Nang umalis siya, nakapagpahinga na ako sa puno. Maraming sasakyan ang dumating. Mahigit 10 tao ang bumaba. Nahati sila sa 3 grupo. Punong-puno ng tensyon. Dapat mga eksperto sa arkeolohiya sila. Sana nga. Pero siya pa rin ang lumapit sa kanya. Ginoo Lin Chen. Gusto ng aming direktor na pumunta ka rito. Sige. Malayo pa lang ay nakitang may 3 matandang lalaki na nag-aaway. May nakahanap na ba ng partner ang binata? Tanong ni Direktor Yang. Nabahala ako. Isang malaking seremonya ng pag-aalay ng ama sa live na palabas. Puno ng screen ng mga sugar daddy. Gusto kong alagaan ka sa pagtanda. Yung 2 direktor. Agad din nag-alok ng kanilang mga anak o estudyante. Wala akong balak tungkol dito sa ngayon. Matigas kong tinanggihan ang mataas na alok ng 3 direktor. Ang focus niya ngayon ay sa mga hamon ng programa. Tungkol sa girlfriend at mga posisyon, hindi ito madaliin. Tahimik ang buong lugar. Nagtinginan ang 3 tagapangasiwa. Napakaakit ng mga kondisyon na inaalok nila. 1 milyong taon ng sahod at ari-arian. Para lamang sa pagnanais na makahanap ng talento. Hindi ko akalain na hindi ako matutukso. Sa gitna ng nakakahiya na sitwasyon, may balita mula sa namumuno sa pangkat ng arkeolohiya. Inutusan ng direktor ng Bureau of Cultural Relics na direktang ipadala ang batong inukit sa Museo ng Luoyang. Nagmukhang napakaseryoso ng 3 direktor. Ang Museo ng Luoyang ay isang pambansang antas na museo. Dahil sa utos ng direktor, wala silang magawa kundi panoorin na nakawin ang mga bagay. Sa isip nila, pinagsasabihan ang direktor ng Luoyang na walang galang. Habang ang lahat ay nag-uusap-usap, mysteriously na hinila ako ni Director Lin sa gilid. Nagbigay ng isang business card. Maliban sa nakikitang gantimpala, nakikipag-ugnayan siya sa akin ng pribado. Magbibigay pa ako sa iyo ng karagdagang bonus. May karagdagang gantimpala kapag nakatagpo ka ng sinaunang libingan. Napatitig ako ng matagal. Agad akong umiti at pumayat. Walang problema, tiyak na ikaw ang unang makakaalam. Totoo, lahat ay namangha, ang luma ay talagang matalino. Ngunit hindi nagtagal. Ang 2 direktor ay muling nagpakita ng kanilang mga kakayahan. Wala akong tinatanggihan. Lahat ay tinanggap ko. Kapatid, ikaw ay kumukuha mula sa 3 pamilya. Hindi ka ba natatakot na magalit sila? Nag-alala si Wang Jianbing. Nakatingin ako sa likod ng mga direktor. Sa oras na yon, magpapadala ako ng mass message sa kanila. Samantala, nagkagulo ang sti sa Luoyang. Biglang tumaas ang trapiko sa silangang suburb. Ganap na traffic ang daan. Nahanap na namin ang dahilan. Maraming tao ang nanood ng live stream.
at tumakbo papuntang silangang suburb para maghanap ng kayamanan. Nagulat ang mga pulis na nalaman ng head ng Traffic Bureau na ito ay isang traffic jam na dulot ng isang streamer na labis na nakakagulat. Hindi lamang ako nakakita ng mga makasaysayang artifact na umantig sa buong mundo, kundi pati na rin ang ganitong nakakatakot na kapangyarihan ng panawagan. Naisip ng direktor na bigla na makipag-ugnayan sa grupo ng palabas. Iniimbitahan ako na sumali sa proyekto ng daan para mapalabas at makakuha ng pondo. Agad na nagkasundo ang dalawa. Bumalik sa lugar ng paghuhukay. Dahil sa traffic na nagkaroon, yung mga direktor na balak sanang umalis at mga sasakyan na nagdadala ng jail ay naipit sa daan. Bakit bigla tayong na-traffic? Nagtataka si Lin Haonan. Narinig ko na ang mga tagahanga mo ang nagbara sa daan. Sabi ni Wang Xiaoqiang na nakatingin sa akin nang walang magawa. Nagmumukha akong nalilito. Pakiusap, ipaalam kay Wang Jianbin na makipag-ugnayan sa grupo ng programa para linawin. Nalaman na hindi na kailangang linawin. Ang ER department ang bahala. Sa loob ng live stream, mas lalo pang nag-enjoy ang mga tagahanga. Lahat ay nagbibiruan. Ito ang aking inorganisang treasure hunting team. Habang naghihintay, muling bumisita ang mga tauhan ng museo. Nawawala ang dalawang bahagi ng bato na panghadlang sa masamang espiritu. Sana ay matulungan mo akong maghanap. Kahit na hindi mo ito matagpuan. Mayroong bayad sa hirap. May barya ka ba? Tinanong ko. Nagulat ang staff. Agad siyang kumuha ng ilang barya. Pumili ako ng 3 piraso. Pumunta sa isang bakanting lugar at nagsimulang magtapon. Anong ginagawa niya? Nagtataka si Wang Jianbin. Hindi ko na ipaliwanag. Basta't paulit-ulit kong itinatapon ang matitigas na bagay sa hangin. Hinuhulaan ang direksyon batay sa pagtama sa lupa, pabalik at pakanan. Agad na naintindihan ng mga nanonood sa live stream. Ito ay tungkol sa paghuhula. Noong nakaraan, ito ang ginamit para makahanap ng mga magnanakaw ng libingan. Ngayon, ito ay para sa mga antigong bagay. Ang pag-aalaga ng 3 curator sa akin noon ay nagbigay daan sa marami na lihim na obserbahan ang aking mga galaw. Nagtataka sila kung ano ang aking kakayahan, na nagbigay daan sa 3 curator, na handang isakripisyo ang kanilang mga mahal sa buhay at estudyante para makuha ako. Hindi ko pinansin ang mga tingin sa paligid. Mabilis kong natapos ang 6 na beses na paghahagis. Ang batong pawi ng masama ay isang mahalagang antigong bagay. Mahirap ang pagsusuri. Para sa kaligtasan, pumili siya ng pagkuha ng orakulo sa pagkakataong ito. Ibigay mo sa akin ang iyong cellphone. Matapos ang pagsusuri, humingi ako ng cellphone kay Wang Jianbin para matiyak ang lokasyon. Agad siyang naglakad ng 7 hakbang. Huminto siya para verify ang posisyon. Diretso siyang nagpatakbo ng excavator at nagsimula ng trabaho. Ang serye ng mga kakaibang galaw na ito, nagpasiklab ng sobrang curiosity sa mga nanonood. Pero habang lumilipas ang kalahating oras, walang kahit anong galaw sa ilalim ng hukay. Dumadami na ang mga tanong sa live stream. Para lang magpasikat, matagal na nilang sinusubukan pero wala pa ring nakitang anino. Ang sugal ay talagang panloloko. Dati lang yun, swerte lang. Habang nag-uusap kami, dumating si Zhao Kaibang na may pagkain. Ako at si Wang Jianbin tumigil muna para kumain. Sa mesa, binanggit ni Zhao Changlin ang isang nakakatawang pangyayari. Katatapos lang manood ng balita, may isang anchor na nagkunwaring ikaw, na nag-live sa nayon para maghanap ng kayamanan. Pero tinamaan siya ng mga taga-nayon na inisip siyang magnanakaw ng libingan. Nakakatawa pa rito. Yung mga nanakit sa kanya ay mga tagahanga mo pa. Sabi nila, kailangan nilang linisin ang kanilang lugar. Naging madilim ang aking mukha. Parang tao lang na nakaupo sa bahay. Biglang may kawali na bumagsak mula sa langit. Hindi mapigilan ni Wang Jianbin ang pagtawa. Chenje, sa tingin mo ba'y sobra na ang pagiging masugid ng mga tagahanga? Wala akong magawa kundi umiling. Maliit na bagay lang ito. Hindi ito makakapagpabago sa aking landas. Matapos kumain, nagpatuloy akong magtrabaho. Hindi nagtagal ang paghuhukay na ito. Agad na nakakuha ng bagay ang robotic arm. Si Wang Jianbin ay mabilis na lumapit at inalis ang lupa. At nahayag ang 2 malaking bagay na parang ngipin. Pangalan ng bagay, fossil ng ngipin ng Tyrannosaurus Rex. Uri, fossil ng sinaunang buhay mula 60 milyong taon na ang nakalipas. May napakataas na halaga sa koleksyon at pananaliksik. Nakita ang sistema ng paalala. Nakatitig ako ng mabuti. Hindi ko akalain na ito ay fossil ng Tyrannosaurus Rex. Ito ay isa sa napakabihirang sa buong bansa. Sa oras na ito, ang 3 curator na patuloy na nagmamasid dito ay lumapit na. Mukhang ito ay mga ngipin ng isang malaking carnivore. Hindi kaya ito ay fossil ng dinosaur. Sobrang excited ang mga eksperto. Lalo na kay Director Lin, Director Zhao, at Director Yang. Nagtalo ang 3 para sa karapatan sa pananaliksik ng batong ito. Agad silang nag-away. Nagbabatuhan ng mga akusasyon. Sobrang nakakaloka ang pinapanood ko. Diretso nilang ibinigay ang fossil sa nagmamadaling pinuno ng archaeological team. Iyan, hawakan mo ito. Hawak ng pinuno ang mainit na patatas. Harapin ang 3 direktor na nakatitig ng matalim. Nanginginig ang pawis sa katawan. Sa huli, mas magaling pa rin si Director Lin. May dahilan siyang mag-aral dito. Matagumpay niyang naagaw ang fossil. Habang nakapaligid ang lahat sa pag-aaral ng fossil, ako naman ay umatras at bumalik sa hukay. Kuya, anong hinahanap mo? Naguguluhan si Wang Jianbin. Hindi ba naipasa na ang fossil? May iba pang bagay. Tumingin ako sa ibaba at naghanap. Hindi tama ang pakiramdam ng huling pagkakakalas. At saka, ang posisyon ng simbolo ay dito talaga. Ang fossil ay isang hindi inaasahang natuklasan. Hindi pa lumalabas ang tunay na bagay. Pagkatapos hanapin, nakuha ko mula sa lupa isang piraso na kasya sa palad. Isang irregular na bato na may mga butas at uka sa ibabaw. Pangalan ng bagay, buwan na meteorite, uri, mineral.
Paliwanag, bato mula sa buwan. Nasasalpok sa buwan dahil sa pagtama ng asteroid. At nahuli ng grabidad ng Blue Star. Lubhang bihira. Nakita ko ang mensahe sa sistema. Napatigil ako sandali. Ang maliit na batong nasa harap ko ay isang bagay mula sa langit. Lumapit si Wang Jianbin, anong ginagawa mo sa batong ito? Baka ito ay isang yaman. Kung ito ay yaman, mahirap sabihin. Pero ito ay isang meteorite mula sa buwan. Ipinaliwanag ko. Si Wang Jianbin ay may mukha ng hindi paniniwala. Na itinuturo ang buwan sa langit. Kung sasabihin mong meteorite, maniniwala ako. Ngunit sinasabi mong nahulog mula sa buwan. Nananloko ka lang. Nakaayos ang buwan doon. Paano pa ito mahuhulog ng laman? Maraming mga tanong sa live stream. Walang naniniwala na ang mga batong iyon na itinuro ko ay mga meteorito mula sa buwan. Ang mga ganitong bato ay nasa kalsada. Ibibigay ko ang aking ulo para maging upuan mo. Wala akong ganang magpaliwanag. Ibigay mo ang meteorito kay Wang Jianbin. Ihugas mo ito. At tanungin mo ang archaeological team. Si Wang Jianbin ay may mukha ng ayaw na ayaw. Bitbit ang bato palabas. Nasalubong ang ilang mga arkeologo. Ang nilinis na bato ay nagpakita ng tunay na anyo. Ang mukha ng mga arkeologo ay nagbago agad. Matinding nakatitig sa batong iyon. Ito ay isang meteorito mula sa buwan. Sa buong bansa, wala pang 31 piraso. Sobrang bihira. Bawat isa ay hindi bababa sa 600 milyong pera. Kung maganda pa ang kalidad, pwedeng doblehin pa. Biglang nanginig ang kamay ni Wang Jianbin. Halos hindi niya mapanatili ang bato na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Biglang sumabog ang live stream. Nabali ang mga paniniwala ng mga manonood. Sino ang makakaisip? Mas mahal pa sa ginto ng 100 beses ang pango at pangit na batong ito. Yung mga dati nagdududa kay Lin Chen. Mas lalo pang napahiya at napahiya sa harap ng lahat. Nang malaman ang katotohanan, si Wang Jianbin ay sobrang excited na bumalik sa hukay. At nagbalita sa akin, Brother Chen, na ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit sinundan pa ito ng isang arkeologo na nagdagdag pa ng isang piraso. Ayon sa mga patakaran, ang mga meteorite na may mahalagang halaga sa pananaliksik ay pag-ari ng Estado. Hindi maaaring ipagpalit ng pribado. Agad na bumagsak ang loob ni Wang Jianbin. Hindi lamang nasira ang kanyang pangarap na yumaman, kundi nahiya pa sa live na broadcast. Sa harap ng milyong manonood. Gusto na lang niyang makahanap ng butas sa lupa at pumasok. Ako rin, wala akong masabi. Akala ko'y tunay na yaman na. Ngunit sa huli, isang walang saysay na pag-asa. Dumating si Director Lin at ang iba pang 2 direktor. Matapos ang masusing pagsusuri ni Direktor Yang na dalubhasa sa larangang ito. Sa wakas, nakumpirma na tama siya. Ito ay isang meteorito mula sa buwan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Lin Chen. Nabigla sa isang hindi profesional na tao. Talagang may ganitong matinding paningin. Kahit pa ito ay fossil o meteorite. Ang pagpapakita ko ng kaalaman ay sobrang nakakainis. Habang ang atmosfera ay umabot sa sukdulan, lahat ay puno ng paghanga kay Lin Chen. Biglang siyang seryosong nagsalita. Magkano ang matatanggap na bonus kapag naipasa ito? Tahimik ang buong palapag. Ang paggalang ng lahat ay biglang naglaho. Para itong isang mataas na tao sa labas ng mundo. Biglang humihingi ng 200 pesos. Sobrang mababaw. Nanginginig ang labi ni Ginoong Lin. Ang tiyak na halaga ay kailangan pang hintayin hanggang matapos ang pagsusuri. Tumango ako. Hindi na ako nag-alinlangan. Ipagpatuloy ang pagsusuri sa ilalim ng hukay. Kahit na hindi niya nakuha ang batong pambili ng masamang espiritu. Ngunit tinitingnan niya ang mga fossil sa ilalim. Nang may pag-isip, sabi niya, marahil ay pinatay ang Tyrannosaurus Rex ng isang meteor. Biglang napatingin si Wang Jianbin ng malaki. Paano mo nalaman na ang fossil ay Tyrannosaurus Rex? Kahit ang mga eksperto ay hindi patiyak. Paano alam ni Lin Chen ang lahat ng ito ng ganito kaayos? Nang mapagtanto kong nakasabi ako ng labis, agad akong nagkunwaring walang alam. Tyrannosaurus Rex. Anong Tyrannosaurus Rex? Naguhula lang ako. Si Wang Jianbin at ang mga manonood sa live stream ay naguguluhan. Ang bilis ng pagbabago ng mukha ay talagang kahanga-hanga. Patuloy na panloloko. Nagsisinungaling ng harapan. Hindi man lang kumikibit balikat. Talagang ikaw nga. Pagkatapos, hiniram ko ang cellphone ni Wang Jianbin. Tinawagan ko ang telepono ni Captain Liu Bangguo ng Yanjing Police Station. Hello, Captain Liu. Ako si Lin Chen. Nagtatrabaho sa kasong ito. Naramdaman ni Liu Bangguo ang kaba sa dibdib niya. Ano na namang tinuklas mo? Walang akong ibang tanong kundi yung tungkol sa bonus na natuklasan noong nakaraan sa underground base. Nawalan siya ng salita si Liu Bangguo. Habang naririnig niya sa kabilang linya ang malabong tunog ng sirena ng pulis. Nagtataka siya, nasaan ka? Sabi ko, nandito ako sa Luoy, nagtatrabaho sa paghuhukay ng lupa para sa bahay. Nalaman kong tumakbo ako sa malayo sa Luoy. Si Liu Bang ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas, makakapagpahinga na siya sa iba. Ang Yanjing ay makakapagpahinga na rin. Hindi nagtagal matapos kong isara ang telepono. Biglang may narinig na sigaw mula sa malapit na hukay. Totoo nga. Dito, mga arkeologo. Nakatitig na nakatulala sa mga batong hinukay. Punong-puno ng hindi makapaniwala. Ito na mismo ang pinili kong lugar para sa paghuhukay. Mga batong nahukay. Ang materyales at sining ay eksaktong kapareho ng naunang batong panghadlang sa masama. Nasa harap na ang katotohanan. Ang mga ginawa kong tila mga pamahiin ay talagang nagkatotoo. Agad na nagdesisyon ang namumuno sa arkeolohiya na ipatupad ang lahat ng tao sa paghuhukay sa lugar ng fossil. Agad din tumugon si Ginoong Yang at inilikas ang mga tauhan ng museo upang bigyan ng espasyo ang Bureau of Cultural Relics. Nakahanda ang pulisya na nagbabantay sa daan-daang mga residente na nanonood na natatakot na mawalan ng kontrol ang sitwasyon. At sa gitna ng bagyo, ako ay nakaupo sa tabi ng puno, nagpapahangin sa araw. Na para bang wala akong kinalaman sa lahat ng ito. Sinasabi ko lang kay Wang Jianbin. Sabihin mo sa kanila na huwag kalimutang bayaran ang utang.
Agad na tumakbo si Wang Jianbin para makipag-usap. Hindi nagtagal. Bumalik siya na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Sinabi ni Direktor Zhao na agad na ipapadala sa iyo ang pera. Tinanong din niya kung balak mo bang kumita pa. Ng 1,000,000 para makahanap ka ng ibang lugar na pwedeng hukayin. 1,000,000 hukayin mo lang. Si Wang Jianbin ay nagulat noon. Para na itong pagbibigay ng pera. Ang mga manonood sa live stream ay talagang nag-init agad. Hindi ko maisip ang saya ng mga mayayaman. Coach, gusto kong matutong gumamit ng excavator. Tumingin ako nang walang magawa sa ilang mga tagapangasiwa sa malapit. Dahil may hinihingi ang sponsor. Tinanong niya si Zhao Kaibang na nasa tabi. Mayroon bang lugar sa paligid na kailangan ng tulong sa paghuhukay? Nag-isip si Zhao Kaibang tungkol sa taniman na aking pinasok. Nakatakdang maghukay ng kanal. Kung ganun, subukan niyo doon. Kaya nagmaneho ako ng excavator. Kasama ang malaking grupo ng mga nanonood. Lumipat kami sa taniman ng prutas. Kasabay nito, ang pinuno ng lugar ng arkeolohiya ay nakatanggap ng tawag mula sa direktor ng tanggapan ng mga antigong bagay. Nagtatanong kung bakit. Ang balita tungkol sa fossil ng Tyrannosaurus Rex ay kumakalat sa internet. Nang suriin ng namamahala, nalaman niyang ito ay mula sa live stream ni Lin Chen. Sa kanyang isipan, tiyak na iniisip niyang ako ay sadyang maswerteng nakatagpo ng pagkakataon. Dahil sa dalawang pangil, naglakas loob siyang sabihin ito ay Tyrannosaurus Rex. Talagang walang katotohanan. Agad na bumagsak ang kanyang opinyon sa akin. Ang hardin ng prutas ay luntiang-lunti. Itinuro ni Zhao Kaibang ang tinatayang ruta ng paghuhukay. Ang mga taga-baryo na nanonood ay nag-uusap-usap. Lahat sila ay naniniwalang tiyak na may mangyayaring masama sa pagkakataong ito. Tama nga, nang mapili ko ang aking lugar. Nang ibaba ko ang unang pala. Sumigaw si Wang Jianbing, huminto kaagad. Mayroong bagay sa lupa. Lahat ay lumapit upang tumingin. Sa hukay na nahukay ay may lumitaw na isang yungib. Sa loob ay may nakabaluktot na isang bola na puno ng kaliskis. Si Zhao Kaibang, ang pangangalaga sa mga panghuhuli, ay nagbago ang mukha. Ito ay isang pambansang unang antas na protektadong hayop. Karaniwang tinatawag na Lao Dizo Chuanshu. Ang lahat ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi inaasahang may nahukay na kanal sa hardin ng prutas. Maaari ring makuha ang bagay na ito. Agad na nag-init ang chat sa live stream. Haha, talagang si Lin Chen. Isang hukay lang, nagkaproblema na. Nakatanggap ng isang pares ng pilak na pulseras. Kasama na ang pagkain at tirahan. Ako rin, naguguluhan na. Ang malas na swerte na ito. Bakit ang hirap naman maghukay ng tahimik? Dahil ito ay may kinalaman sa pagprotekta sa mga hayop. Ayaw ng mga tao na kumilos ng basta-basta. Agad na dumating ang mga pulis na nagbabantay sa lugar. Mabilis silang tumugon sa balita. Pinaalis nila ang mga taga-baryo na gustong lumapit at tumingin. Mag-ingat kayo, mga tao. Huwag nating guluhin ang mga hayop. Pinanatili ng mga pulis ang kaayusan. At ipinaalam na nakipag-ugnayan na sa ahensya ng tulong sa mga hayop. Nakatayo ako sa tabi ng excavator, walang magawa habang pinapanood ang eksenang ito. Mukhang mapipilitan na namang itigil ang trabaho ngayon. Sa opisina ng Wildlife Rescue Agency, agad na pumasok si Zhao Xiaohui, ang namamahala na may abala at nagmamadali. Nagbigay ng abiso ang pulis. Natagpuan ang isang pangangalaga sa bansa na protektadong hayop na panghuhuli ng mga langgam. Si Xiao Li at Xiao Zhou. Agad dalhin ang kagamitan at sumunod sa akin. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ng lahat. Ang mga pangulins ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang pagtulong ay hindi na maaaring ipagpaliban. Ngunit kasunod nito ay dumating ang masamang balita. Ang trapiko sa silangang suburb ay malubhang naipit dahil sa ingay na dulot ni internet celebrity Lin Chen. At ito ay nagdulot ng matinding pagsisikip. Hindi makadaan ang mga sasakyan. Makipag-ugnayan sa luwayang ESA para humiram ng helicopter. Agad na nagpasya si Zhao Xiaohui. Habang naghihintay sa koordinasyon, nakita niya sa live stream ang eksena ni Lin Chen. Hindi maiwasang makaramdam ng kaunting inis. Sa taong nagdulot ng problemang ito, nababahala na naman na baka ito ay isang palabas na ginawa ng isang influencer para sa views. Kalahating oras mamaya, ang tunog ng helicopter ay nagwasak sa katahimikan ng hardin ng mga prutas sa Zhaojia Village. Sa mga nagulat na tingin ng mga taga-baryo, si Zhao Xiaohui ay mabilis na bumaba kasama ang kanyang grupo at diretso sa lugar ng mga tao. Kami ay mula sa Animal Rescue Center. Ipinakita ni Zhao Xiaohui ang kanilang pagkakakilanlan sa mga pulis sa lugar. Agad silang pumunta sa tabi ng lungga. Sa loob ng lungga, isang kulay abong pangolin ang nakabaluktot. Nakatayo ang mga kaliskis na parang tiles. Nasa mataas na estado ng depensa. Magkasama ang grupo ni Zhao Xiaohui. Maingat nilang inalis ito gamit ang profesional na lambat. Matapos ang paunang pagsusuri, mukhang seryoso ang mga tauhan. May dugo siya. Nasugatan siya nang sabihin ito. Biglang tumigil ang atmosfera sa lugar. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Siya ang naghukay ng kanal. At siya ang tanging suspect sa lugar. Tumingin ako sa mga bakas ng dugo sa buntot ng pangol. Hindi ko maiwasang magpawis sa likod. Ang pananakit sa mga protektadong hayop ay isang mabigat na krimen. Ngayon, talagang hindi na maitatanggi ang pagkakasala. Samantala, ganap na nawalan ng kontrol ang opinyon sa live stream. Kahit na may mga rational na tagahanga na sumusubok na ipaliwanag. Ang mga netizen na walang kaalaman sa katotohanan sa pang-udyok ng mga marketing account ay sabay-sabay na pumasok sa live stream upang mang-insulto at mang-atake. Nangangailangan ng mahigpit na parusa para sa salarin. Direktor ng programa sa likod ng eksena, Zhao Kaiming, tumingin sa maraming negatibong balita. Bagamat naguguluhan, ngunit sa kanyang karanasan, tinasa niya. Hindi ako kailanman magpapakamatay sa aking karera sa live na broadcast. Kaya't pinigilan ang kaguluhan ng EA department. Nagpasya siyang magmasid muna.
Bumalik sa lugar ng taniman. Sa harap ng mga alalahanin ni Wang Jianbin at mga pagdududa ng mga tao sa paligid. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Maingat niyang sinuri ang mga sugat ng Pangon. Malumanay niyang sinabi na hindi ko ito ginawa. Kung nahampas ito ng excavator, matagal na itong patay. At saka, hindi tama ang hugis ng sugat. Itinuro niya ang lungga at patuloy na nag-analisa. Malinaw na matagal na ang kuweba na ito. Siguradong lumabas ang pangolin para manghuli. At nahawakan ng aso sa baryo. Ang malinaw na pagsusuring ito ay nagpasimula ng pag-isip sa mga nakapaligid. Pagkatapos ng sandali, tumayo si Zhao Xiaohui. Inalis niya ang guwantes at pinatunayan ang aking pahayag. Tama ang sinabi niya. Matapos ang pagsusuri, ang sugat ay talagang lumang sugat at may mga palatandaan ng impeksyon. Dahil ito sa kagat ng hayop, ang katotohanan ay lumalabas. Ang sinasabing pagpatay ay isang malaking pagkakamali. Tumingin si Zhao Xiaohui sa akin. Nawala ang pagdaramdam sa kanyang mga mata. At pinalitan ito ng pasasalamat. Salamat sa pagkuha mo nito. Kung hindi, sa bilis ng paglala ng sugat na ito, hindi siya magtatagal. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Humina ako ng maluwag. Nakangiti, sabi ko, swerte na lang yon. Hindi dapat mawala ng buhay ito. Sa loob ng live stream, kasabay ng taos pusong pasasalamat ni Zhao Xiaohui. Lahat ng chismis tungkol sa pang-aabuso ko sa hayop ay tuluyang nawasak. Sa pirma ng opisyal, biglang naging isang taong nagliligtas at nagpoprotekta sa mga hayop. Nawala na ang mga haters na dati ay nagdududa sa akin. At nagsilbing tahimik na lang sila. Pinalitan ito ng mga paghingi ng tawad sa buong screen. At galit na mga ulat laban sa mga nagkalat ng chismis. May gantimpala ba sa pagtuklas ng mga ligaw na hayop? Isang bigla ang tanong ko. Ang nagwasak sa mataas na pagtingin ni Zhao Xiaohui sa kanya. Nagtaka siya sandali. At pagkatapos ay ngumiti at nagsabi na meron. Ayon sa mga regulasyon, magkakaroon ng pera at isang banner. Yung banner na yon ay, agad na pinutol ni Wang Jianbin ang aking pagsubok. Kumita ka na ng milyon na yon. At iniisip mo pa ang ilang daang pisong banner. Napakababa ng dignidad. Nagmumura ako sa sarili ko, medyo hindi masaya. Ang laman ng lamok ay laman din. Sariling kakayahan ang nagdala ng mabuting gawa. Tanungin mo kung ano ang nangyari. Ngunit dahil dito, hahaha. Agad na naging masaya ang atmosfera sa livestream ni Wang. Punong-puno ng pang-aasar kay Lao Wang na pinutol ang spell. Kailangan ni Zhao Xiaohui na agad na asikasuhin ang sugat ng Pangon. Hindi siya nagtagal. Sakay ng helicopter, nagmadali silang umalis kasama ang kanyang team. Pagkatapos dalhin ang tao, itinuro ko ang mga puno ng prutas sa paligid. At sinabi kay Zhao Kaibang, Boss Zhao, dapat may anay na pugad sa ilalim ng iyong hardin. Ang mga pangolins ay naakit ng mga anay. Kung hindi ito agad maaksyonan, masisira ang mga ugat ng puno. At maapektuhan ng ani. Nabigla si Zhao Kaibang sa narinig. Patuloy na tumango. Natiyak na may espesyal na tao na hahawak dito. Buong tiwala siya sa aking sinabi. Sa katunayan, siya ay isang taong kayang maghukay ng panghuhuli sa mga panghuhuli. Sa oras na ito, ang mundo ng internet ay nakatagpo ng isang nakakagulat na pagbabago. Ang grupo ng programa ay hindi nag-atubiling gumastos ng malaki. Isa-isa nilang nilinaw. Pumalo sa trending list. Nakakuha si Lin Chen ng opisyal na pagkilala. Ang mga salitang tagapangalaga at iba pa ay mabilis na umakyat sa ranggo. Sa tulong ng mga troll at mga makatuwirang netizens, ganap na nagbago ang opinyon ng publiko. Hindi lamang ako nalinis sa mga paratang. Tumaas pa ang aking kasikatan. Naging pangunahing atensyon sa buong internet. Wala akong alam tungkol dito. Matapos nilang umalis ang mga organisasyon ng pangangalaga sa hayop, nagpatuloy siya sa operasyon ng excavator. Nakabibighani na. Sa susunod na isang oras, napaka-smooth ng trabaho ng paghuhukay. Walang aberya man lang. Huwag na nating pag-usapan ang mga nanonood. Kahit ako mismo ay nakakaramdam ng kaunting hindi pagkakaangkop. Minsan nagdududa ako kung ito na ba ang katahimikan bago ang bagyo. Sa mga sandaling iyon, dumating si Zhao Kaibang na nagmamadali. Nakaayos na ang daan, Guru Lin. Dumating na si Ginoong Deng. Pumunta na tayo para sa transaksyon. Nang marinig ko yon, pinatay ko ang makina. Sumunod kay Zhao Kaibang patungo sa lupa ng bahay. Pagpasok sa nayon, napansin ng lahat na may kakaibang nangyayari. Sa nayon, hindi alam kung kailan, maraming mga estranghero ang dumating. Nagmamasid sa paligid gamit ang kanilang mga cellphone. Dens, maglagay ka na ng maskara. Si Wang Jianbin ay mayaman sa karanasan. Agad niyang napansin ang mga palatandaan. Karamihan sa kanila ay mga influencer at streamer na dumating upang makisali sa kasikatan. Sinunod ko ang utos at nagsuot ng maskara. Pinaigting ng grupo ang kanilang lakad. Kahit na nakilala kami ng ilang mga tao sa daan, na nagdulot ng kaunting gulo. Ngunit mabuti na lang at mabilis silang kumilos. At matagumpay na nakapasok sa zone ng seguridad. Sa loob ng bahay, nakita ni Direktor Zhao na bumalik ako. Muli, masiglang nag-alok ng olibo. Iniimbitahan siya na magtrabaho sa museo. Pati na rin ang pagbanggit na maaari siyang maghintay hanggang matapos ang laban. Subalit, tinanggihan ko pa rin. Sinabi kong nais ko lamang mag-focus sa laban sa ngayon. Pagkatapos, nakilala ko ang sinasabing mamimili, si Ginoong Deng. Nakamangha sa akin na. May kasama si Ginoong Deng na isang lalaki na nakasuot ng Zongshan suit. Isang matandang lalaki na may puting buhok. May eleganteng aura. Malinaw na mayaman o may mataas na katayuan. Yung matandang lalaki na tinatawag na Lauan. Matagal siyang nakatitig sa akin. May halong pagtatanong sa kanyang mga mata. Lubos akong nasiyahan sa kalidad nitong jade na material. Ililipat na ang pera. Matapos tingnan ni Ginoong Deng ang hiwa na jade, agad niyang tinapos ang transaksyon. Kaagad siyang umiti at nag-anyaya. Ginoong Zhao, Guru Lin, upang ipagdiwang ang matagumpay na transaksyon. Sa gabing ito, ako ang taya. Kain tayo ng simpleng pagkain. Mangyaring magbigay ng liwanag. Medyo nagulat si Zhao Kaibang. Nang walang malay, tumingin siya sa akin. Bahagya kong itinaas ang kilay. Bagaman sa tingin ko'y walang malalim na ugnayan ang magkabilang panig. Medyo biglaan ang salu-salo na ito.
Ngunit hindi ka dapat manakit sa ngiting tao, lalo na't kakabigay lang ng pera ng kabilang panig. Siya ay nag-isip ng kaunti, at tumango bilang sagot. Habang nag-aasikaso ng mga batong jade, si Wang Jianbin ay lumapit sa aking taina. At mahina ang sabi, Chen Jie, yung matandang iyon ay patuloy na nakatingin sa'yo. Siguro gusto rin niyang makuha ka. Ang pagkain na ito ay tila hindi ganoon kadali. Bahala na, ako'y kalmado, ngumiti. Kung may darating na kaaway, haharapin. Kung may tubig, may lupa na tatakip. May libreng malaking pagkain. Bakit hindi kumain, libre naman? Nagtatrabaho ako sa lupa ng mahigit 1 oras. Parang hindi tama na kumuha ng 1,000 pesos para sa ganitong trabaho. Medyo masama ang loob ko. Nais na sanang dalhin si Wang Jianbin palayo. Nabahala si Zhao kaibang na maabala siya ng mga tao sa paligid. Nagmungkahi na may kasama siyang tao. Matigas akong tumanggi. Ako ay isang master sa Magic Wand. Hindi makakalapit ang 7 o 8 tao. Si Wang Jianbin ay sumang-ayon sa tabi. Isang beses, isang sipa ko lang, na ipasok ko na sa ospital ang tao. Kahit na may pagdududa ang lahat. Hinayaan na lang nila. Kakalabas ko lang sa quarantine zone. Pinalibutan na ako ng mga masigasig na tagahanga. Kaya ganyang pinagsilbihan ang mga nangangailangan ng autograph at larawan. Pero nakaramdam siya ng sakit ng ulo. Sa mga nagbabantay sa live stream na kasunod niya, na parang anino sa kanyang tabi. Hindi angkop ang paggamit ng dahas. Walang silbi ang panghihikayat. Kailangan niyang dalhin ang grupong ito sa prutasang bayan. Samantala, nag-umpisa ng magulo sa koponan ng arkeolohiya. Nasa diskusyon pa ang pag-aayos ng mga sirang bato. Sa madaling araw, nakuha ang fossil ng dinosaur na may 71% na kabuuang kalagayan. Sapat na itong magpasindak sa buong mundo. Nabibighaning hindi makapagsalita ng maayos ang leader ng grupo ng arkeolohiya. Kahit nang magpasalamat siya kay Direk Zhao. Nadadama niya ang sakit na binabayaran niya para mapalabas ang pangalan ng iba. Umiakyat ang balita sa taas. Nabahala rin si Mayor Roy. Agad niyang inutusan na lockdown ang lugar at personal na inspeksyonin ito. Samantala, ako ay abala sa paghuhukay ng kanal sa prutasang kahoy. Nais kong matapos ang karanasan sa trabaho bago matapos ang araw. Makamit ang tagumpay na walang insidente. Upang makawala sa kakaibang titulo. Doon, nagkaroon ng landslide na humarang sa kanal. Punta tayo at linisin ito. Itinuro ni Wang Jianbin ang bunton ng lupa sa ilalim ng bangin. Sakay ako ng excavator papunta roon. Nagsimula akong maghukay ng kaunti. Bigla, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng metal ang umalingaw sa prutasanan. Bumaba ang aking puso. Biglang naging excited ang mga nanonood sa live stream. Alam ko na hindi siya makakatagal. Hula ko na mapapahiya siya sa mga spicy strips na binili niya. Yung mga nagmamanman sa live stream. Parang mga pating na nakamoy ng dugo, sumugod. Bumaba ako sa sasakyan, malamig na banta, yung natatakot na ma-explode, lumayo kayo. Nananatili pa rin ang epekto ng pagsabog sa excavator kahapon. Lahat ay natakot at nag-urong paatras. Pumasok ako sa hukay upang tingnan. Nakita ko ang isang malaking metal na palad na lumalabas sa lupa. Ang sukat nito ay higit sa 10 beses ng tao. Sa ilalim ng palad ay may matibay na metal na braso na nakakonekta. Ito ay isang mekanikal na braso. Nabigla si Wang Jianbin. Sa liblib na lugar sa gilid ng kabundukan. Paano kaya nakabaon dito ang ganitong modernong bagay? Na may halong siyensyang pang-fantasy. Naisip ko agad ang mga malalaking robot sa mga pelikula. Nabuo ang mga tanong sa isip ko. Hindi ito gawa noong sinaunang panahon. Parang mga labi ng isang makabagong makinarya pangdigma. Lahat ng tao sa live stream ay nagulat. Naghukay si Lin Chen sa ilalim at natuklasan ang isang mataas na bagay. Ito ba ay isang gamit o isang lihim na armas? Nakatingin ako sa malamig na metal na palad. Naramdaman ko na muling nasira ang tahimik na karanasan sa propesyon. Sa pagkakataong ito, maaaring mas magulo pa ang nakuha niyang bagay kaysa sa Tyrannosaurus Rex. Sa bakuran ng Zhao Family Village, natuklasan ang isang kumpletong fossil ng Tyrannosaurus na higit sa 70% ang kalagayan. Ang balita ay kumalat sa loob. Sa oras na ang lahat ay nakatingin, siya ay inatasan ni Ginoong Zhao. Nabantayan ang live stream ni Lin Chen. Ngunit nagbago ang kanyang mukha. Si Lin Chen ay naghukay ng isang napakalaking mekanikal na kamay. Si Ginoong Zhao ay nagmadaling dumating. Puno ng pagdududa. Ang ganitong produktong siyensya fiksyon ay lumitaw sa isang liblib na nayon. Napaka-irrasyonal. Inalis niya ang posibilidad ng script ng programa. Sa wakas, hindi ko kailangan ang ganitong labis na publicity. Sa lugar ng taniman, nakipagtulungan ako kay Wang Jianbin upang hukayin ang isang piraso ng mekanikal na braso na may habang 2 o 3 metro. Napagtanto ko na limitado ang dami ng lupa. Maaaring kumalat ang mga bahagi sa bundok. Ngunit napakalaki ng trabaho at maraming tao ang nanonood. Madaling mawala ang mga bahagi. Kaya't nagpa siya akong tumawag ng pulis. Si Wang Jianbin ay nagmungkahi na tumawag dahil sa pagkapagod. Dito ko lang naisip ang hakbang na ito. Ang interaksyon ng dalawa ay nagpasaya sa mga manonood sa livestream. Tinawagan ni Wang Jianbin ang hotline ng ulat ng insidente. Sa simula, nagduda ang operator sa pagiging totoo nito. Ngunit nang malaman ang lokasyon sa Zhaojiakun at nakumpirma ang aking pagkakakilanlan, bigla siyang naging nagmamadali. Ang aking kasikatan sa sistema ng pulisya ay nagdulot sa kanya ng panghihinayang. Ang mga manonood ay nagtatawanan. Naging pangunahing target siya ng buong bansa na pulis. Di nagtagal, dumating si Qin Feng, ang pinuno ng pulisya, kasama ang mga tao niya. Harap-harapan sa makapal na 2 hanggang 3 metro na dambuhalang bagay na ito. Naging hadachi din si Qin Feng. Itinuro ni Wang Jianbin ang koneksyon ng mekanikal na braso. Isang kakaibang karakter na kahawig ng Oracle Bone Script. Matapos kong pag-aralan, napag-alaman ko. Hindi ito katulad ng anumang kilalang modernong wika. Mas lalong naging misteryoso ang pinagmulan ng robotic arm. Laruan ba, nakuha ang treasure, mga haka-haka sa online. Walang tigil, nakuha ang treasure.
Hanga si Qin Feng sa kanyang kakayahang gumawa ng gulo na walang katulad. Samantala, tinanong ko tungkol sa premyo. Ipinaalam ni Qin Feng na ito ay nawawalang bagay. Kailangan hintayin na mahanap ang may-ari at alamin ang kanilang kagustuhan. Naramdaman ko na parang isang malaking gulo ang aking ginawa. Pakiramdam ko'y sobrang hirap hanapin ang nawawalang may-ari. Habang papalubog na ang araw, nagpa siya akong tapusin na ang trabaho. Pumunta sa lupaing bahay at magkausap si Director Zhao. Pagdating niya sa lupaing bahay, napansin niya, doble ang pulis at mga arkeologo kumpara nung umalis sila. Maraming tao sa lugar. Malinaw na habang ginagamit niya ang excavator. May napakalaking bagong tuklas sa lupain ng bahay. Bumalik ako sa lupain ng mga puno ng prutas. Nakita kong puno ng mga tao ang paligid. Mas masigla kaysa dati. Habang naguguluhan siya, 2 pulis ang lumitaw. Sabi nila may tawag ang hepe. Sumama ako sa mga pulis sa loob ng bantay. Nakilala ko ang magiliw na hepe ng pulisya at hepe ng ahensya ng mga relikya. Sa oras na ito, napapalibutan ako ng maraming kilalang tao sa larangan ng arkeolohiya. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin na parang ako ay isang pambihirang kayamanan. Ang hepe ng ahensya ng mga relikya ay may pagpapahalaga sa talento. Sinubukan niyang akitin ako sa pamamagitan ng isang posisyon sa gobyerno. Ngunit nalaman niyang may ilang ahensya nang nag-alok ng milyong taon ng sahod upang kunin ako bilang konsultant. Tinanggihan ko ito sa dahilan na may kontrata na ako. Sa usapan, nalaman ko na ang dating kapitan ay naniniwala na gamit lang ang ngipin na fossil. Para matukoy na ito ay Tyrannosaurus Rex. Lubos akong humanga. Nang sinabi ng direktor ng Cultural Heritage Bureau na bagamat bata pa ako, marami na akong alam. At inisip pa niya na nasasayang ang aking talento sa isang variety show. Ako naman ay mapagkumbabang nagsabi na swerte lang ako. Sa totoo lang, alam ko na lahat ito ay salamat sa sistema. Hindi nagtagal, dumating ang alkalde ng lungsod ng Loy kasama ang maraming mamamahayag. Ayaw kong makisali sa gulo. Lumiko ako upang hanapin ang may-ari ng taniman na si Zhao Kaibang. Nagsimula silang pag-usapan ang misteryosong higanteng mekanikal na braso. Sa simula, hindi naniwala si Zhao Kaibang. Naniniwala siyang imposibleng magkaroon ng ganitong dambuhalang bagay sa nayon. At walang nakakaalam. Hanggang sa inilabas ko ang mga larawan mula sa internet. Talagang nalula siya ng husto. Si Zhao Kaibang ay pinaghihinalaang si Zhao Kaiming, ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa mataas na opisyal ng grupo ng palabas. Gumagawa ng kalokohan para sa epekto ng palabas. Kaya't personal na tumawag upang kumpirmahin. Sa kabilang linya ng telepono, matigas na tinanggihan ni Zhao Kaiming na nag-ayos siya ng robotic arm. At pinaalalahanan ang nakababatang kapatid na mag-ingat. Tumawag ng patay. Nagkatinginan kami ni Zhao Kaibang. Lalong naging kakaiba ang lahat. Kung hindi gawa ng production team, saan kaya nanggaling itong robot na parang sci-fi? Na parang galing sa pelikula. Kahit puno ako ng pagdududa. Nang naisip ko na may investigasyon na mula sa pulis, pansamantala ko nang tinanggap. Pagkatapos ay naging interesado sa susunod na hapunan. Samantala, opisyal na inanunsyo ng gobyerno ang datos tungkol sa fossil. Ang fossil ng Tyrannosaurus Rex ay higit sa 70% ang pagkakabuo. Ito ang pinakakumpletong skeleto ng Tyrannosaurus Rex na kilala sa buong mundo. Napakahalaga nito. Ang mga pangunahing pahayagan tulad ng New York Times ay nagduda sa unang 70% na pagkakabuo. Ngunit pagkatapos suriin ang opisyal na mga larawan, marami ang nagulat. Ang mga banyaga mula sa simula ay nagduda. Ngunit nagbago. Sa paggalang at pagsamba sa kanyang silangang karunungan at pambihirang kakayahan. Sa hindi ko namamalayang paraan, ako'y naging pandaigdigang tanyag na tao na umuusok sa kasikatan. Nadiskubre ko nang hindi inaasahan ang video ng mekanikal na braso, na mabilis na sumikat sa ibang bansa. Nagdulot ng malaking gulat sa buong mundo. Nabigla ang mga dayuhang netizens sa posibleng teknolohiya ng mesh ng Dragon Country. At ang mga intelligence agency ng iba't ibang bansa ay nagsimula ring mag-imbestiga upang alamin ang katotohanan. Samantala, naglabas ng pahayag ang mga tagapagpaliwanag. Samantala, agad na nagresponde ang ahensya ng seguridad ng Dragon Country. Nanganganib na lihim, at sinubukang ipaliwanag na ito ay gamit lamang ng mga crew o mga pasadyang atraksyon sa parke. Bintana ng sasakyan, pinapahupa ang mga hula. Pinipigilan ang maagang paglabas ng mga lihim. Ako na hindi pa alam ang bagyo sa labas. Ay nakasakay sa sasakyan papunta sa hotel na napagkasunduan ni Ginoong Deng para sa salu-salo. Sa daan, masiglang sinabi ng aking kasosyo na si Wang Jianbin, na siya ay talagang sumikat sa ibang bansa. Kahit na siya ay tinawag na hindi inaasahang tagahanap. Bagamat ako ay nakaramdam ng kawalang magawa. Ngunit siya ay kalmado lamang. Pagdating sa pinakamagandang hotel sa Luoyang, medyo nahihiya si Zhao Kaibang at ang iba dahil sa marangyang kapaligiran. Ngunit pagpasok sa silid, mas labis ang kanilang pagkamangha. Sa mesa, bukod kay Ginoong Deng at Ginoong An, puno ito ng mga matatandang eksperto sa arkeolohiya at mga mataas na opisyal mula sa Bureau of Cultural Relics. Orihinal na pribadong salu-salo, ay tila naging isang fan meeting ng mga bigating tao sa akademya. Si Ginoong Deng ay may nakangiting mukha na puno ng pasakit. Nais sana niyang makipag-usap ng pribado tungkol sa pagsasaliksik ng mina. Ngunit dahil sa pakikialam ng kanyang ama na si Deng Jiangu, naging ganap na hindi na kontrolado ang sitwasyon. Ang mga bigating tao ay nagsagawa ng masusing pagtatanong na parang investigasyon sa akin. Mula sa antas ng edukasyon hanggang sa estado ng emosyon, walang nakaligtas. Hindi mapakali si Wang Jianbin at ang iba pa. Naging transparent. Matapos ang ilang baso ng alak, isang matanda ang unang bumali ng tradisyon. Sa pangalang pagkakaibigan, pinilit akong isuot ang isang mahalagang pulseras na gawa sa amber sa aking pulso. Nagdulot ito ng sunod-sunod na reaksyon. Maraming mga tao ang sumusunod. Mahal na jade na singsing. Mga antigong tabako na walang laman ay sunod-sunod na ibinibigay. Sa isang iglap, ako na nakasuot ng murang kaswal na damit. Ay tila napapalibutan ng mga mamahaling alahas. Na tila kakaiba at marangya.
Habang naglilingkod ang mga waiter, ang kanilang mga tingin sa akin ay puno ng komplikado at pagdududa. Hindi ko pa kailanman nakita na may taong nagsusuot ng daan-daang libong halaga ng damit na ganito ka-mismatch. Nakakaasar, ang mga manonood sa live stream mula sa simula ay nagbiro. Nakakaasar, naging puno ng asim ang screen. Nakakaasar, lahat ay nagtataka na ako pala ang tanga. Sa huli, ang salu-salo ay nagwakas sa aking labis na pagkalasing. Ako'y lasing na nahulog sa mesa. Nababalisa si Wang Jianbin tungkol sa seguridad ng pera. Sa ilalim ng pangangalaga ni Zhao Kaibang at iba pa. Mabilis akong dinala palayo sa lugar na puno ng kayamanan. At dinala sa isang hotel para maayos na maipahinga. Ang marangyang salu-salo na puno ng mga kakaibang karanasan ay natapos habang ako'y natutulog. Umaga, nagising ako sa hotel. Dahil sa hangover, hindi pa ako ganap nagising. Naisip kong itulak si Wang Jianbin, ang aking kasama na nagbantay buong gabi, mula sa kama. Nalaman ng dalawa ang bagong ayos ng programa, na makipagtulungan sa Departamento ng Transportasyon ng Luoy. Habang naglilinis, nakakuha ako ng pambihirang kasanayan sa pagmamaneho. Simula noon, kaya kong magmaneho ng anumang uri ng sasakyan. Nagmeryenda ang dalawa sa isang noodle house. Narinig nila ang mainit na talakayan ng mga customer tungkol sa aking pagtuklas ng fossil ng Tyrannosaurus at $1 bilyong na ginto. Ang aking pangalan bilang Terminator ng construction site ay kumalat na sa kalye. Tungkol sa mga usap-usapan sa online tungkol sa robotic arm. Gamit ang aking matalas na profesional na kuto, tinukoy kong hindi ito props ng crew. Maraming katanungan tungkol dito. Sa panahong iyon, nakilala ako ng mga tagahanga at nagkaroon ng masayang larawan. Sobrang sikat. Nagbiro si Wang Jianbin. May mga tao sa online na nagtataya kung ano ang matutuklasan ko ngayon. Ang mga antigong libingan at armas ang pinakamainit na usapin. Pagdating sa site ng konstruksyon sa timog ng Luoy, nagsagawa ang Departamento ng Transportasyon ng isang magarbong seremonya ng pagtanggap sa harap ng mataas na atensyon ng lahat. At ang paggalang ng mga kasamahan sa kanyang paghuhukay ng mga delikadong bagay. Tumaas ang aking pressure. Bago magsimula, siya ay karaniwang nagbabayad ng hula. At muli, ito ay isang magandang tanda. Ipinapahiwatig na mayroong hindi pangkaraniwang natuklasan ngayon. Umupo ako sa excavator. Sa ilalim ng mga mata ng mga kasamahan at mga manonood sa livestream. Nagsimula akong magtrabaho. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas. Biglang bumagsak ang lupa ng walang babala. Naglantad ng isang malalim na hukay. Lahat ay nagulat. Kailangan bang mangyari ang mga hula tungkol sa mga sinaunang libingan sa internet? Unti-unting nahahayag ang katotohanan kasabay ng pagbagsak na ito. Sa lugar ng trabaho, habang nagmamaneho ako ng excavator, aksidenteng nahukay ko ang isang butas sa lupa. Kasing laki ng isang braso. Biglang sumulpot ang isang king cobra na 3 hanggang 4 na metro ang haba. Agad na nagkagulo ang sitwasyon. Si Wang Jianbing ay tumakas na puno ng takot. Ang king cobra ay may napakalakas na lason at napakabilis. Tinatawag itong over the peak. Napilitan akong humarap dito. Matapos makilala ng mga manonood sa livestream ang ahas, agad silang tumawag sa pulis. Ang sentro ng tawag sa pulis ng Loy City ay na-overload sa dami ng tawag. Ito ay pansamantalang nahinto. Personal na nagbigay pansin ang hepe sa mga kaganapan sa livestream. Sa labanan ito, ako'y kalmado at humaharap. Sa sandaling umatake ang makamandag na ahas. Sa kanyang pambihirang bilis ng reaksyon, nakataka siya, at nahawakan ang buntot ng ahas. Umikot ng 3 beses, at malakas na itinapon ito sa lupa. Nang makita niyang nawalan ng malay ang ahas, hindi ako nagpatuloy sa pag-atake. Sa halip, nagbabantay na binato ang pala. Sa tulong ni Wang Jianbin, ginamit ang damit para takpan ang ulo ng ahas. Matagumpay na napigilan ito. Pagkatapos, dumating si kapitan ng konstruksyon na si Sun Haoy kasama ang mga tauhan. Namangha sila sa husay ko sa paghawak ng ahas ng walang gamit. Matapos maresolba ang panganib. Para maiwasan ang anumang panganib sa seguridad, sinabi ni Sun Haoy na ipagpatuloy ko ang paghuhukay. Ngunit pagkapasok ko ng pala, narinig ang malinaw na tunog ng metal na nagbanggaan. Nakakita siya ulit ng bagay. Nagsimula nang mag-init ang mga manonood sa livestream. Lahat ay nagbigay ng hula. Kung may nakatagong imbakan ng mga sandatang tanso sa ilalim, o may mas nakakagulat na lihim, tumingin ako sa bunton ng lupa. Parang naguguluhan ako. Mukhang hindi pa tapos ang mga sorpresa sa construction site na ito. Ano kaya ang nahukay? Itinigil ko ang excavator. At nagtanong sa nagtipong tao. Si Wang Jianbing ay nagmasid sa butas ng lupa ng matagal. Ngunit umiling siya at nagsabing walang nakita. Napabuntong hininga ako ng bahagya. Yung malakas na tunog kanina ay hindi lang basta nakakita ng bato. Muling pinatakbo niya ang makina. Kasabay ng isang malakas na tunog. Nagpa siya akong personal na pumunta sa butas para tingnan. Naging kakaiba ang atmosfera sa lugar. Sa ilalim ng lupa, parang may nakatagong di nakikitang barrier. Maraming nag-uusap sa live chat. Nakangapa kung may sira ang excavator o kung kakaiba ang lupa. Matagal akong nakatitig. Sa wakas, sa tulong ng system, nakita ko ang isang lumang, kalawang na copper na barya mula sa lupa. Kaungyang Yuan Tong Bao. 1,000 taon na ang nakalipas na barya, kaya nitong pigilan ang excavator. Napagtanto ko na hindi ito basta-basta. Habang tinanggal niya ang ibabaw ng lupa, maraming barya ang lumitaw. Nakatumpok-tumpok, parang isang maliit na bundok ng metal. Nagulat ang lahat. Ito ay hindi isang karaniwang lumang libingan. Mas parang isang napakalaking underground vault ng pera. Huwag gumalaw. Hintayin ang pulis at mga eksperto. Umakyat ako mula sa butas at nagbigay ng babala. Sa oras na ito, ang direktor ng Provincial Cultural Relics Bureau na si Deng Jiangu ay nakatutok sa progreso sa pamamagitan ng live broadcast. Ang aking halos mistikal na swerte sa arkeolohiya ay labis na humanga sa mga eksperto. Ang eksperto mula sa imperial na lungsod na si Yang Mingyi ay kusang loob na nag-alok na pumunta sa lugar. Habang nag-aaway ang mga eksperto tungkol sa pagpili ng leader, nakakita ako sa ilalim ng sapatos ko ng isang espesyal na tanso na barya. Maayos at makapangyarihan ang pagkakagawa sa unahan.
May nakaukit na 4 na salita, dakitong bao. Naging curious ako at pinasok kay Wang Jianbin ang paghahanap sa cellphone niya. Dati ay walang pakialam si Wang Jianbin. Pero nang lumabas ang resulta ng paghahanap, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nakakabahala ang pamagat, ang unang natitirang isang piraso ng sinaunang pera. 2 piraso lang, walang sulok, malaki at makapangyarihan. Halaga nito ay 8 bilyon. 8 bilyong halaga, si Wang Jianbin ay humihingal. Yung buo nitong piraso sa kamay ko ay sobrang mahal, hindi masukat. Lahat sa live stream ay nagulat. Ang mga manonood ay nagsasabi na si Lin ay para ng reincarnation ng Lucky Charm. Ang tunay na Lucky Charm. Nabigla rin ako sa resulta ng paghahanap. Bagamat naakit siya, nanatili siyang malinaw ang isip. Alam niyang mahalaga ito. Sinubukan niyang ipasa ang pera kay Wang Jianbin para alagaan. Pero takot na takot si Wang Jianbin at paulit-ulit na tumanggi. Hindi ko kayang alagaan yan. Kung mawala man, kahit ibenta pa ako, hindi pa rin ako babayaran. Nang marinig ng mga manggagawa sa paligid ang 8 bilyon, nais nilang tumawa. Ngunit ng personal, silang naghanap sa internet. Parang tinamaan sila ng kidlat. Matapos makumpirma ang totoo, nang tumingin siya sa maliit na barya, wala nang natira sa kanyang mga mata kundi ang walang katapusang pagkabigla at paggalang. Ang akin pala, hindi lamang ito nagbukas ng kasaysayan, kundi nagbukas din ng isang alamat na kayang yumanig sa mundo ng koleksyon. Sa lugar ng trabaho, nahukay ang tanging 2 natitirang piraso sa buong mundo. Dakitong bao. Agad na kumalat ang balita. Nakuha ko ito nang hindi ko namamalayan. Ang hindi inaasahang kapalaran ng pambansang kayamanan ay nagbigay ng malaking gulat sa mga manggagawa at mga eksperto sa arkeolohiya na naroroon. Walang hindi namangha. Talagang ito ay isang pambihirang tagumpay. Ang agwat ng tao ay mas malaki pa sa langit. Sa loob ng Bureau ng mga relikya, ang direktor na si Deng Jiangwo at mga eksperto ay nakatutok sa screen. Nagmamadali ang paghinga. Ang sinaunang barya na parang bihirang selyo ay natagpuan na nakadikit sa ilalim ng aking paa. Ang kakaibang paraan ng kasalukuyan ay nagdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo sa grupong ito ng mga eksperto na nag-aral ng buong buhay nila. Si Direktor Luo, ang direktor ng isang museo sa Louis, ay sinubukang agawin ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang eksibisyon. Ngunit siya ay nahuli ni Deng Jiangwo at tinanggihan. Ang ganitong antas ng pambansang kayamanan ay hindi na kayang sukatin ng pera. Ang mga puwersa mula sa iba't ibang panig ay may mga lihim na galaw. Kasabay nito, nagdaos ng agarang tulong ang mga mataas na opisyal ng programa. Itinuro sa pulong, mahigit 20 opisyal na ahensya ang nagpadala ng imbitasyon para sa pakikipagtulungan. May mga kilalang kumpanya pang humiling sa akin na magtayo ng gusali. Sa harap ng sitwasyong maraming lobo at kaunting karne, nagkasundo ang mga mataas na opisyal. Naunahin ang opisyal tungkol sa mga limitasyon ng patakaran na malapit nang magtapos ang aking karanasan sa trabaho. Nagpasya ang lahat na huwag ipahayag ang pagbabago sa mga patakaran. Sa halip, maghuhugas ng kamay sa draw. Ipapasa ito sa aking swerte. Para mapanatili ang kasikatan, mga netizen nagre-report, botohan ng netizen tungkol sa ayos ng pagkakasunod-sunod. Mga netizen nagboto, botohan ng netizen, iminungkahi ni Zhao Kaiming na desisyonin ng botohan ng netizen. Natutugunan nito ang problema sa ranggo. Dagdag pa, nagkaroon ng mas maraming paksa para sa interaksyon. Cook ng construction. Dumating si Zhao Xiaohui mula sa pulisya at organisasyon ng pagtulong sa mga hayop. Nakita ko na naman na ako ang nakakita ng ligaw na hayop. Hindi malaman ni Zhao Xiaohui kung tatawa o iyak. Nang malaman niyang ang nahuli ko ay ang napakatoksik na king cobra. Lahat ay nagulat. Pinakita ko lang ng walang gaanong pakialam ang bag na may ahas. Ang aking tapang ay humanga sa mga pulis. Pagkatapos, sa aking pagtuturo, natuklasan ng pulis ang isang hukay na puno ng lumang pera. Dahil sa kasikatan ng live stream, mas mabilis pa sa abiso ng pulis ang mga tao mula sa Bureau of Cultural Relics. Nang suriin ni Zhao Xiaohui, napansin niyang may kakaibang sugat sa katawan ng ahas. Bagamat nagdududa, upang maiwasan ang muling pagkalubog sa kontrobersya, hindi na niya ito pinagnilayan pa. Bago siya umalis, nag-apply siya ng 3,000 yuan na bonus para sa akin. Tumingin ako sa umalis na rescue vehicle. Nagtataka ako sa panganib ng paghuhukay ng mga ligaw na hayop at maliit na kita. Mas matatag pa ang paghuhukay ng mga antigong bagay. Ang mga pahayag na ito na pumipili ng mabuti at masama ay nagdulot ng pag-urong ng labi ni Wang Jianbin at nagpasabog ng mga komentong nagalit mula sa mga manonood sa live stream. Ganap nang tinanggap ng batang ito ang kanyang sarili. Ang dami nitong pera sa butas sa ilalim. Baka ito ang kayamanan. Pagkatapos umalis ng mga tagapagligtas ng hayop, nang curious si Wang Jianbin nagtatanong, ako ay tumango at tumanggi. Kung talagang kayamanan ito, dapat na nitong inilalagay ang ginto at perlas. Sino ba namang mag-imbak ng ilang libong piraso ng tansong pera? Mahirap ang mag-imbak at magbilang nito. Hintayin na lang ang mga arkeologo. Di nagtagal, dumating si Sun Hao, ang foreman. Dahil nakalock ang pulis sa lugar ng paghuhukay ng mga barya, dinala nila ako sa ibang bahagi ng proyekto. Bago umalis, pinayuhan ako ni Sun Hao na nakipag-ugnayan na raw sila. Sige lang, gawin mo ang makakaya mo. Huwag mong pabayaan ang proyekto. Tama na, huminto na. Hindi na ako makapagsalita, talagang sumuko na ako. Napatawa ang mga nanonood sa live. Sabi pa nila, parang ayaw nang magpagamot ng boss. Pinatakbo ko ang excavator at nagpapatuloy sa trabaho. Pagkalipas ng kalahating oras, nagulat ang mga manggagawa, sumigaw na may buto sa ulo. Kitang-kita ang isang puting bungo na nahulog mula sa dump truck. Dumagsa ang mga tao. Nakita nila sa hukay na aking hinukay, na puno ng mga bangkay, na nag-overlap, na nakakapangilabot. Biglang sumabog ang chat room. Nakahukay na ng mass grave. Dapat ito ay isang serial killer case. Agad na tumawag ng pulis ang mga manggagawa. Dumating ang pulis na naiwan sa site. Nakita ang nakasisindak na sitwasyon sa hukay. Agad na nagbago ang kanyang mukha.
Pumasok ako sa tabi ng hukay. Isang sulyap lang ang aking ginawa. Medyo nagbago ang aking mukha. Ayon sa impormasyon ng sistema, ang mga bangkay na ito ay mula pa noong panahon ng dinastyang Xia, mahigit 4,000 taon na ang nakalipas. Ang sanhi ng kamatayan ay buhay na inilibing. Mga opisyal, hindi na kailangan pang magpadala ng tao. Hindi kayang hawakan ng pulisya ito. Natakot si Wang Jianbing. Akala niya ako'y nawawala na. Nagmamalakas loob na ipagawa sa pulisya. Nagsimula na ring magalit ang mga tao sa live stream. Handa nang i-edit ang video, blackout siya. Hindi natuwa ang pulis. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko, ang mga bangkay na ito ay higit 3,000 taon na ang nakalipas. Ito ay isang labi. Dapat tawagin ang mga arkeologo. Hindi kayang putulin ng espada ng sinaunang dinastya ang opisyal ng kasalukuyang dinastya. At hindi rin kayang kontrolin ng kasalukuyang opisyal ang impyerno. Nabigla ang pulis. Agad nilang tinawagan ng direktor para cancel ang operasyon. Nalaman ng direktor na ito ang aking hula. Dahil sa aking mga nagawa noon sa pagdakip sa mga magnanakaw ng libingan at mga salarin. Pinaniwalaan siya. Samantala, nagkareaksyon ang ahensya ng mga antigong bagay. Ngiti ng direktor ay hindi mapigilan. Mahigit 3,000 taon na ang nakalipas. Iyon ay panahon ng dinastyang Xia. Ang mga matataas na opisyal ay nag-analisa. May mga nagsabing ito ay libingan para sa mga sinakripisyo. May mga nagsabing ito ay bitag para sa panghuhula. Upang masaksihan ang natuklasang ito na maaaring magbago ng kasaysayan. Ang lahat ng mga matataas na opisyal ng Bureau of Cultural Relics ay sama-samang umalis. Pumunta sa lugar ng konstruksyon. Si Yang Mingyi ang unang dumating sa lugar. Bilang isang batikang eksperto sa arkeolohiya, alam niyang ang misyon ng pagsisiyasat ay may opisyal na pangalan. Ngunit may kasamang panganib at pagkakataon. Agad niyang inutusan ang estudyanteng si Xiao Li na pumasok sa lungga. Habang ang iba ay nanatili sa ibabaw ng lupa upang linisin ang mga nahukay na barya. Dumating ang isang pulis na nagmamadali. Nalaman nilang may mga labi mula 4,000 taon na ang nakalipas sa lugar ni Lin Chen. Nang marinig ito, lahat ng arkeologo ay nagulat. Mga labi mula sa dinastyang Xia. Isa itong napakahalagang tuklas sa larangan ng arkeolohiya. Agad pinili ni Yang Mingyi ang dalawang batikang kasamahan para pumunta sa aking lugar ng paghuhukay. Nakatayo sa gilid ng hukay. May pagdududa si Yang Mingyi sa pagtatakda ng 4,000 taon. Sa kabila ng lahat, sa kawalan ng mga profesional na kagamitan, halos imposibleng matukoy ang taon gamit lamang ang mata. Nagtanong siya ng may pagkamausisa tungkol sa batayan ng pagtatasa. Itinuro ng pulis sa akin. Sabi niya yon, may kaalaman na si Yang Mingyi tungkol sa akin. Lumapit siya upang magtanong. Sagot ko ng walang pag-alinlangan. Sa pamamagitan ng lupa ko ito tinutukoy. Ang kakayahan ito na amuyin ang lupa at tukuyin ang uri. Ay labis na nagpasabog kay Yang Mingyi, na nagbigay diin sa mga bulong-bulungan tungkol sa aking natatanging pamana. Sa puntong ito, maraming nagdududa sa live stream, na naniniwala na ako'y nagmamagaling. Habang ang lahat ay nagdududa, inilabas ko ang isang tansong barya at ibinigay kay Yang Mingyi. Tumingin si Yang Mingyi ng matamang mata. Nabahala ang kamay niya sa sobrang gulat. Ito pala ay isang antigong barya. Ki, ang unang mahalagang ki daw tong bao. Ang katotohanan ng ganitong bihirang yaman. Nagpabago sa dating casual na gawain sa arkeolohiya. Biglang naging sagrado ang lahat. Pagkatapos ay kumuha ako mula sa lupa ng isang piraso ng ahas na may berde na turkesa. Tiniyak niyang ito ay palamuti ng mga maharlika ng dinastyang Xia. Ang disenyo ng ahas ay kumakatawan sa simbolo ng tag-init. Matapos suriin ng mabuti ni Yang Mingyi at ng kanyang mga kasamahan, kinumpirma nila ang sining nito. Naganap na tumutugma sa mga natuklasan na artifact mula sa mga labi ng dinastyang Xia sa Loy, na natagpuan na. Ito ay isang matibay na ebidensya, na agad na nagpaalis sa mga pagdududa sa livestream, at nagpapatunay sa akin na unang tumpak na paghuhusga. Tungkol sa edad ng mga labi, makikita na ako'y may pambihirang pananaw. Si Yang Mingyi, isang propesor ng Universidad ng Imperyo, ay nagpakumbaba, at nagtanong ng may paggalang tungkol sa pinagmulan ng mga labi sa hukay. Ang hakbang na ito, ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng naroroon at sa mga manonood sa livestream. Komplikado ang kultura ng pagsamba ng dinastyang Xia. Maraming dahilan para sa buhay na pagsasakripisyo. Alam ni Yang Mingyi na maaaring makita ko ang likod ng kalituhan. Sa harap ng tanong ng propesor, nagbigay ako ng isang hindi inaasahang kahilingan. Maaari akong sumagot, pero kailangan mag-charge ng consultation fee. Naging tahimik ang lugar. Lalong nadismaya ang mga arkeologo na parang sobra na ako. At naglakas loob pang humingi ng pera sa isang eksperto sa industriya. Pero si Yang Mingyi hindi lang nagalit, kundi seryosong nakipagnegosasyon pa. Hindi naman ako maraming baon. Magbaba naman ng presyo. Natutuwang biro ko. Walang problema, kung kulang ang pera, pwedeng hulugan. Sa gitna nitong tila nakakatawang high-end na usapan, ngumingiti si Yang Mingyi at pumayag. Sa puso niya, ikinakabit na niya ako sa isang misteryosong lumang pamilya. Naghihintay siyang ibunyag ng batang ito ang katotohanan sa ilalim ng lumang lupain ito, na nakabaon ng 4,000 taon. Ang kanilang interaksyon sa tabi ng backhoe. Hindi lang tumaas ang kasikatan ng live stream, kundi nagpapahiwatig din ito ng mga susunod na tuklas sa arkeolohiya, na malalampasan ang lahat ng kaalaman ng tao. Bigla akong tumingala sa langit. Ang kakaibang kilos ay nagdulot ng pagkatingin ng lahat. Ang mga nanonood sa live stream ay nag-aakala na nagpapaloko siya. Kahit ang mga tao sa arkeolohikal na grupo ay nalilito. Kuya Chen, ano ang tinitingnan mo? Hindi mapigilan ni Wang Jianbing na magtanong. Malapit nang umulan ng malakas. Maingat kong ibinalik ang tingin. Sa oras na yon, maliwanag ang kalangitan. Isang arkeologo ang agad na tumutol. Naakala niya nagsisinungaling ako. Ako'y malamig na tumingin pabalik.
Nagbuga ng matinding enerhiya sa buong katawan. Biglang mapapaatras ang usapan. Matapang na nakatitig si Profesor Yang Mingi. Alam niyang ang pinakadelikadong bahagi sa paghuhukay ng mga labi ay bigla ang pagbaha. Kaya't agad siyang nag-utos na maghanda ng proteksyon. Pagkatapos niyan, nagtanong si Yang Mingi tungkol sa dating sagot niya tungkol sa katangian ng labi. Diretsong sinabi ko na dapat isang gusali mula sa Xia Dynasty ito. Pinapakita niya ang mga bangkay sa hukay habang nagpapaliwanag. Naniniwala ang mga tao noong Xia Dynasty na kailangan gamitin ang mga buto ng tao sa pagtayo ng bahay upang maging matatag at ligtas. Nang sabihin ito, lahat ay nagulat. Kahit na may mga eksperto sa live broadcast na naglalahad tungkol sa malupit na kaugalian noong panahon ng alipin. Pero kailangan pa rin ng konkretong ebidensya sa lugar. Paano mapapatunayan? Tinanong ng mga arkeologo. Nagbilang ako ng mga araw. Tinuturo ang isang sulok ng lupa. Nandoon ang sagot. Agad na naghukay ang lahat. At talagang nakakita ng mga piraso ng palayo. Seryoso ang pagkakasira ng mga piraso. Malapit ang kulay sa lupa at bato. Napakahirap tukuyin. Inalok kong ako mismo ang mag-ayos. Ngunit puno ng pagdududa ang mga arkeologo. Ang pag-aayos ng mga relikya ay isang napaka-espesyal na gawain. Mahihirapan ang mga hindi eksperto dito. Ngunit pinili ni Yang Mingi na magtiwala. Kumuha ng mga kagamitan para subukan niya. Mabilis na dumating ang kumpletong set ng mga kasangkapan sa akin. Sa harap ng daan-daang piraso na may hindi regular na hugis, na may isang kulay at may mga kakulangan. Nananatili akong kalmado. Tinanggap niya ang malinis na tubig na inabot ni Wang Jianbin. Sinimulan ang unang hakbang sa paglilinis. Bawat galaw niya ay puno ng kahusayan at sining na parang isang guro, na para bang nag-ukit ng isang pambihirang obra maestra. Tumingin si Yang Mingi at ang mga profesional na kasapi sa isa't isa. Pareho nilang nakita ang daan. Ang napaka-smooth na kasanayang ito. Hindi ito nakamit sa isang iglap. Natapos na ang paglilinis. Pumasok sa pinakamahirap na bahagi ng koneksyon. Ito ay hindi lamang isang tatlong-dimensional na super puzzle. Masusubok din ang kakayahang umunawa sa estruktura ng mga bagay. Malapit ng umulan. Lumipat tayo sa ibang lugar. Si Zhu Jianbin ay huminto sa akin. Ang dating maaraw na langit ay nag-ipon ng mga ulap. Dito lang napansin ng lahat na ang aking naunang hula ay naging totoo. Sa loob ng live stream, noong una, tinanong ako ng mga manonood na nagdududa sa aking mga palamuti. Ngayon ay napahiya. Sa tabi ng hukay ng mga bangkay, tumingin ako sa langit. Tahimik na tumugon. Hindi na kailangang magmadali. Plano niyang tapusin ang pagdikit ng daan-daang piraso. Sa loob ng 2 oras bago umulan, si Wang Jianbin at ang mga miyembro ng archaeological team ay nagpakita ng pagdududa. Kailangan nilang pagsamahin ang daan-daang piraso sa loob ng ilang minuto. Sobrang imposibleng mangyari ito. Wala akong paliwanag. Habang nililinis niya ang mga piraso, naitala na niya sa kanyang isipan ang posisyon ng bawat piraso. Nang makita siyang hindi kumikilos, nagpadala siyang Mingi ng tao sa regional office. Sa loob ko, sa tingin ko ay sobra akong tiwala sa sarili. Lumipas ang 4 na minuto. Nakatayo pa rin ako. Sa live stream, maraming bumabatikos. Ngunit sa susunod na segundo, gumagalaw ako, hawak ang mabilis na tumutuyong pandikit. Hawak ang mga piraso. Mabilis ang galaw parang anino. Pagsalansan at pindutin ng tama. Sa isang kisap mata, ang 2 piraso ay nagkasama ng perpekto. Lahat ng mga manonood ay naguluhan. Ang orihinal na komplikadong pag-aayos ng mga antigong bagay. Sa kanyang kamay ay tila napakadali lamang. Mabilis ngunit talagang tumpak. May mga tao sa live stream na nagbigay ng paliwanag. Ang pagkonekta ng mga antigong bagay ay may kinalaman sa proporsyon ng pandikit at lakas ng pagpindot. Sobrang hirap intindihin. Pero hindi tumitigil ang galaw ko. Ang mga piraso ay mabilis niyang binubuo parang mga bloke. Nabighani si Yang Mingi. Halos kalahati ng buhay niya nag-aral ng arkeolohiya. Hindi pa siya nakakita ng ganitong nakakatakot na bilis ng pagkumpuni. At ang mas importante pa, halos hindi na mapapansin ang mga bakas ng ginawa ko. Nang bumalik ang mga arkeologo na may dalang tarp, tapos ko na ang puzzle. Naghahanda na para sa susunod na hakbang. Noong mga oras na yon, dumating si Deng Jiangwo, ang direktor ng Bureau of Cultural Relics ng Luoyang. Tumingin siya sa mga palayok sa aking kamay na puno ng paghanga. Ang antas na ito ay kaunti lamang sa buong bansa. Nang malaman niyang hindi ako umabot ng 0 minuto, natapos na ang pagsasama. Si Deng Jiangwo at ang iba pang mga eksperto ay biglang naging seryoso ang mga mukha. Hindi pa umabot ng 0 minuto. Pinagsasabay ang bilis at kalidad. Ito ay talagang hindi makatawid ng tao. Naramdaman kong hindi komportable sa mga nag-apoy na tingin ng lahat. Tapat kong sinabi na wala akong karanasan. May problema ba sa ginawa? Walang makasagot ang lahat. Sinasabi na walang karanasan sa ganitong antas. Talagang pinakamataas na antas ng Versailles. Ganap na madilim ang langit. Malakas na ulan ang bumuhos. Umakyat ako at ang lahat sa kubo sa site para makaiwas sa ulan. Sa ilalim ng malakas na tunog ng ulan, hindi ko pinansin ang mga eksperto na nakatingin. Kunin ang plaster powder at iba pang materyales. Simulan ang proseso ng paghahalo. Inutusan niya si Wang Jianbin na durugin ang dilaw na luwad sa tabi. Para sa paghubog. Sa live stream, tinitingnan ng mga manonood si Wang Jianbin na naging kasangkapan. At marami ang nagbiro na hindi na siya tao. Ngunit puno rin sila ng inaasahan para sa susunod na pag-ayos. Sa madilim na kubo ng trabaho, sanay akong maghalo ng mga materyales. Sa kapaligirang ito na kahit ang mga eksperto ay nahihirapan, patuloy siyang maayos na gumagawa ng kanyang himala. Nagsasanay akong maghalo ng plaster at luwad. Punuin niya ang luwad. Sa mga nawawalang bahagi ng sirang palayo, ipinapahid ang plaster upang maibalik ang hugis. Pagkatapos ay pinino at pinakinis. Sandaling panahon lang, isang malaking ceramik na parang tubo ng semento ang naayos na.
Agad na nakilala ng eksperto sa arkeolohiya na si Yang Mini. Ito pala ay isang underground na kanal mula noong 4,000 taon na ang nakalipas mula sa Xia Dynasty. Nang lumabas ang balita, nag-viral ang mga manonood sa live stream. Sa pangkaraniwang paniniwala ng mga tao, ang dinastyang Xia 4,000 taon na ang nakalipas ay hindi lamang umiiral sa alamat, at hindi rin maaaring magkaroon ng kumpletong sistema ng paagusan. Sa harap ng mga pagdududa, si Yang Mingyi ay nagbigay ng impormasyon sa lugar, na nagpapatunay na ang mga lungsod noon ay matao, at mayroong epektibong sistema ng pampublikong kalusugan. Ang aking kahangahangang kasanayan sa pagkukumpuni ay labis na nagulat sa mga kilalang tao sa larangan ng arkeolohiya. Maingat na tinignan ni Deng Jiangwo ang naibalik na ceramic. Napansin niyang ang gypsum ay nagsasama na sa lumang ceramic. Para bang likas na likha ang pagkakabagay-bagay. Nasisiyahan siya na may ganitong henyo sa larangan ng arkeolohiya. Pero nagsiselos siya na hindi niya sinasadyang mapasama sa grupo. Ang ibang mga eksperto ay nagsimulang mag-isip-isip din. Nais nilang anyayahan ako na ayusin ang kanilang mga lihim na koleksyon. Napansin ko na may mali sa simula. Basta nagkukwentuhan. Sabi, nakuha niya ito mula sa paglalaro ng Play-Doh noong bata pa siya. Dahil dito, nagbigay ng mga puna ang lahat. Dumating si Xiaoli, estudyante ni Yang Mingyi, para mag-ulat. Natagpuan nila sa malalim na bahagi ng construction site ang isang bangko ng pera mula sa panahon ng Northern Song. Ngunit may mga nakasarang bahagi sa loob na hindi ma-access. Nag-usap si Yang Mingyi at Deng Jiangwo at nagpasya na ipagawa ko. Hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa kanyang malas na swerte. Naiintindihan ko. Diretso akong nagtakda ng bayad na 1,000,000. Para sa mga karaniwang manggagawa, ito ay napakamahal. Ngunit sumang-ayon si Yang Mingyi ng napakadali. Pati na rin sa tingin niya ay sulit na sulit ito. Dahil sa malakas na ulan na hindi tumitigil. Pinili kong maghintay hanggang huminto ang ulan bago magsimula. Hindi nagalit ang mga eksperto. Sa halip, matiisin nilang pinanood siyang maghintay. Samantala, na-edit ko ang video ng pasaway at ipinost ito online. Agad na sumikat sa trending. Bagamat may mga nagsasabi na peke ang video o may script, ngunit sa opisyal na suporta at sa kolektibong paghanga ng mga eksperto sa industriya, ang aking katayuan sa larangan ng arkeolohiya ay itinataas sa isang hindi pa nagagawang taas.